Praise God. Magandang umaga po sa inyong lahat. At higit sa lahat, isang pribilehyo po at pagkakataon, no? Gusto ko kayong makita lahat. Yan. Kasi para makita ko kung may natutulog na. Yan. So isang pribilehyo po, no, na makasama po kami sa anniversary nyo sa 38 years of God goodness and faithfulness. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. Kasi yung pagkakataon na in-extend at sinusustain ng God, yung ganitong taon-taon, no? Buhay pa tayo at may lakas tayo at nakakapagdiwang, lahat ito ay biyaya ng Panginoon. Kaya mula po sa aking puso at pasasalamat, happy 38-year anniversary po sa inyong lahat. Pakibati nyo nga po yung mga katabi nyo ulit. Happy 38 years anniversary. At kung loloobin pa po ng Panginoon, kung bibigyan pa tayo ng buhay ng Diyos, magkita-kita pa po tayo next year. Amen po ba? Praise God. Ang tema po ng ating anniversary for 38 years is about enforce. So ipatupad. Ano ba yung gusto ng Panginoon na mangyari at ipatupad sa buhay natin? Yung binasa po natin kanina sa Deuteronomy chapter 30, verse 15 to 20, ay napakahalagang dapat po nating marinig. No? So bago natin ma-excite mamaya yung program nyo mamaya, no? Alam ko meron kayong kainan mamaya. At again, meron din kayong Christmas party at the same time. Sa totoo lang, ito yung pinakamahalaga sa lahat. Mapakinggan natin kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay natin, kung bakit tayo nandito ngayong umaga, at kung bakit inalaw pa ng Panginoon na umabot pa tayo ng 38 years anniversary, at kung loloobin pa ng Panginoon, dagdagan niya pa ng panibagong taon, at higit sa lahat, hindi lang dapat tayo lang. Amen ba? Magdadagdag pa ang Panginoon na marami pang kaluluwa sa pamamagitan ng buhay niya at buhay natin, sa pamamagitan ng kwento ng Diyos sa buhay natin. Kasi meron naman talaga siyang ginawa sa buhay natin. Amen ba? At yun ang katapatan na yun ang patotoo natin. Dahil buhay yung Diyos natin. Amen ba? Kaya naman po sa ating pasimula, sabi po sa salita ng Diyos sa aklat ng Deuteronomy chapter 30 verse 15, isang paalala sa mga Israelita. Ito po yung chapter na kung saan na part ng final words ni Moses, no? Bago sila pumunta doon sa promised land. Pero sa unfortunate event, hindi nakasama si Moses dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelite. For more than 40 years, naglakbay sila, paikot-ikot lang sila sa desert. After silang pinalaya ng Panginoon sa Egypt, pupunta na sana sila doon sa promised land. Pero hindi nangyari yung mga bagay na yon. Kaya ito na isulat ni Moses, itong kanyang final last word and reminder na gusto niyang ipaalala sa mga Israelita. We are not biologically Israelite, but we are spiritually Israelite, nakatapagmana, nakasama sa descendant ni Abraham because of the Lord Jesus Christ. Kaya naman para sa atin, hindi itong paalala ngayong umaga. Ang sabi po sa Deuteronomy chapter 30, verse 5, sabi po dito, 15, sorry. See, I have placed before you today life and happiness and death and adversity or evil. So isang paalala na sinasabi ni Moses sa mga Israelita, makinig kayo. Nakikinig ho ba kayo? Ngayon sinasabi ng Panginoon, makinig kayo sa araw na ito, pinapipili ko kayo. Buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Tatanungin ko kayo, ano ang pipiliin nyo? Buhay, kamatayan? Taas ang kamay ng gusto ng buhay. Pangalawa, kasaganaan o kahirapan? O, taas ang kamay ng gusto ng kasaganaan. So, ibig sabihin, lahat tayo ay normal, no? Kasi gusto natin ang buhay. At higit sa lahat, gusto natin habang nabubuhay, sagana may mga pagpapala. Amen ba? Kaya naman yung testimony niyo kanina, isang patotoo na pinasasalamatan niyo yung Panginoon dahil sa mga pagpapala at katapatan niya sa araw-araw na binibigay ng Diyos. Amen ho ba? Kaya naman, dito sinasabi pa rin sa atin na napakahalagang pakinggan natin. Yung word po na seek ay naka-emphasize siya na red font. Kasi mahalaga to na ating pakinggan. Kasi yung ibig sabihin nito, we need to observe carefully or understand to get the people to pay close attention doon sa gustong sabihin nung nagsasalita. Gusto niyang hindi lang kayong makinig, kundi maunawaan nyo. Kasi madalas, pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pumapasok dito
Saan lumalabas? Sa kabila. Kaya pag after nating umaten, masaya tayo, pero paglabas natin, parang talunan na naman tayo. Ayaw ng Panginoon yan. Gusto ng Diyos lumaya ka. Gusto ng Panginoon matanggap mo yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na hindi mo lang siya pakikinggan ngayong umaga, kundi mauunawaan mo siya. Dahil nandoon yung kahalagaan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos kapag nauunawaan natin. Kasi pag hindi natin naiintindihan, hindi natin siya susundin. O susundin natin siya pero mali yung pagsunod natin kasi hindi natin siya naiintindihan. Kaya ngayong umaga, inihingi ko po yung attention nyo. It's not about me. It's out about the Spirit of God na gusto niyang i-import sa bawat isa sa atin. Hindi na tayo dapat gaya ng dati. Malapit nang dumating ang Panginoon, seryoso ang salita ng Diyos. Gagawin niya ang gusto niyang gawin. At kapag sinabi niya, mangyayari ito sa buhay natin. Kaya dapat nating maintindihan at maunawaan na kung gusto natin ng buhay, isang buhay na masagana, isang buhay na buhay ang pag-asa, dapat nakikinig at naiintindihan natin ang salita ng Diyos. Alam niyo, may dalawang path ito na choices Pipili tayo at napaka-privilege po natin kasi binigyan tayo ng choice. Maraming taong namatay, hindi sila nabigyan ng pagkakataong piliin ang buhay. Napili nila yung kamatayan. After this life, hindi ko alam, baka sising-sisi na sila ngayon. Pero ngayong buhay tayo, may lakas, umihinga pa, at pinagpapala pa. At ngayon, pinapalalahanan pa tayo, patuloy ng Diyos. Ano ang pipiliin natin, buhay o kamatayan? Kaya naman yung sinasabi natin dito na stark choice, ano pong ibig sabihin ng stark choice? Ang stark pong ibig sabihin nito, precise, exact, solid, constant. Ibig sabihin, hindi na to pwedeng palitan. Permanente ito. Hindi ito parang option lang. Option, gusto ko ng buhay, bukas gusto ko ng kamatayan. Ngayon gusto ko ng blessing, bukas gusto ko ng sumpa. Hindi, isa lang. At itong choice na to, dapat kung gusto natin ng buhay, gusto natin ng pagpapala, gusto natin ng kasaganaan, kailangan ito yung ating choice na gusto nating maranasan sa buhay natin. At ito yung pinapipili ni Moses sa mga Israelite bago sila pumunta doon sa Promised Land. Kasi ang susunod na nito, si Joshua na ang magtutok over. Kasi kukunin na ni God si Moses, tapos na yung mission niya. Pero hindi siya nakapunta dun sa Promised Land. At ang gusto ng Panginoon, makapunta tayo sa Promised Land. Amen ba? At ang Promised Land natin, habang nabubuhay tayo, nandito na tayo sa Promised Land. And after this life, the best and the glorious life that God has want us to have is the eternal life with Him, with our King. Di ba? Precious yun. Amen ba? And that's the promised land na gusto ng Panginoon. Kaya paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, mamili kayo ngayong umaga. Pipiliin nyo pa ba yung buhay na bulok, pangit, walang pag-asa? Kahit anong klase nga na buhay ng ginagawa mo, kahit anong pagtatrabaho ang ginagawa mo, parang butas na timba, na napapagod ka pero hindi ka umaasenso, hindi ka umuunlad. Umaasenso ka man, marami kang pera, pero pagdating sa puso mo, kulang pa rin, malungkot ka pa rin. May inahanap ka pa rin sa puso mo. Kasi bakit? Hindi mo pa napipili ang buhay. At ngayon, gusto ng Panginoon, piliin mo yung buhay na yan upang maranasan mo yung buhay na nais ng Panginoon sa'yo. At kapag sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At sa Bible, kaya pinapipili tayo ng buhay, pag sinabi sa Bible, a quality life begins with being Sa Bible, ang ibig sabihin ng life and happiness or prosperity, pag sinabi sa Bible na life, ang context po nito refers to the quality life. O, nakita nyo? Hindi lang yung buhay. Kasi para sa atin, yung buhay, yung umihinga lang. Tignan nyo yung katabi nyo kung umihinga pa. Baka nakapikit, tapos hindi na umihinga, natake na pala. Kalabitin nyo. Umihinga pa ba yan? Yes. So, ibig sabihin, buhay yan. Pero, hindi gusto ng Diyos, umihinga ka lang. For the purpose na buhay ka. Ang gusto ng Panginoon, merong quality life. So, hindi siya yung life that mere presence of life. Yung buhay ka lang umihinga. Kaya yung Bible teaches us that quality life or abundant life, alam nyo, hindi natin ito matatagpuan kung wala si Kristo sa buhay natin. Amen ba? Kasi the real abundant and the real quality life comes from the right relationship with God. Kaya kung wala kang tamang relationship sa Panginoon, kahit pumasok ka pa sa isang katutak na relasyon, hindi ka magkakaroon ng tunay na happiness.
Kasi walang forever sa mundong to. Amen ba? Kaya hindi totoong, I love you forever. Hindi totoo yan. Kasi kung wala si Kristo sa buhay ng isang tao, hindi siya magkakaroon ng isang buhay na pangwalang hanggan. Dahil sa Panginoon lang niyang natatanggap. At yun ay matatanggap natin sa ating right relationship to God, focusing on spiritual richness, contentment, purpose, not just material wealth. Yung quality type na sinasabi ng Bible, hindi yung abundant ka materially. Ang daming, alam niyo pong nangyayari sa bansa natin, di ba? Ang dami nilang pera ngayon, tama ba? Yung mga politiko natin. At salamat sa Diyos dahil sa biyaya niya, nire-reveal niya yung katotohanan na hindi sila inahayaang manatili doon sa kasaganaan ng buhay na mula doon sa pagnanakaw sa kaban ng yaman. Sa palagay nyo, masaya ba sila ngayon? Hindi. Kasi anumang yaman na hindi nagmula sa Panginoon, di mo mai-enjoy yan. Lalo naman ang yaman na galing sa nakaw. Dahil sabi sa Galatians 6:7, hindi natin kayang linlangin ng Diyos. We cannot mock God. Whatever we sow, we will reap. Kapag tinanim mo kasamaan, pagnanakaw, aanihin mo yan. Hindi ka pwedeng ano man ang ginawa mo sa dilim, hindi pwedeng ilantad yan. Alusot ka man sa batas ng mundo, yung mga nasa taas na nag-handle doon sa baba, kasi hindi naman sila makakilos kung wala silang backer sa taas eh. Pero alam nyo, huwag kayong mag-alala, buhay ang Diyos natin. Naghihintay na yung punishment ni God kung hindi sila magsisisi. Kaya hindi tayo dapat panghinaan ng loob, ipagnalangin lang natin yung bansa natin para dito mismo sa bansa natin, maranasan natin yung quality life. Kasi wala naman sa geographical location ng pagpapala. Kahit nasa ang lugar tayo, basta kasama natin ng Diyos, nandun ang pagpapala. Because the blessing is in the presence of God. Amen ba? Kahit anong sitwasyon ng buhay natin, anuman ang status ng buhay natin, anuman ang posisyon natin, anuman ang edad natin, anuman ang kalalagayan natin, it's not about us. Bakit tayo napapagpala? Dahil because of God in our life, kasi yung pagpapala, yung buhay, yung kayamanan, lahat yun galing sa Panginoon. Kaya yun ang gusto ng Diyos na piliin natin ngayong umaga. And quality life begins with being reconciled to God. Paano tayo magkakaroon ng isang buhay na mayroong tamang relationship sa Lord? Kailangan magkaayos muna tayo ng Panginoon, sa Panginoon. Kasi may problema tayo, mga kapatid, may utang tayo. Alam niyo ba yung pinakamalaking utang natin? Hindi yung utang natin sa bangko. Hindi yung utang natin sa negosyo natin na bankrupt. Hindi yung loan natin sa bahay na until now binabayaran natin. O anumang utang na meron tayo ngayon. Kasi material yan, pwede yung bayaran. Ang pinakamalaking utang natin, kung hindi natin ito marereconcile sa Panginoon, yung kasalanan. Yung kasalanan na to, hindi natin kayang bayaran kahit mamatay pa tayo. Sabi sa Bible, what shall profit a man to gain the whole world? Lahat ng kayamanan sa mundong ito, pero mapapahamak ang kanyang kaluluwa sa espiritu. Ibig sabihin, walang yaman na pwedeng ipalit pambayad sa kasalanan. Kasi bakit? Hindi ito kayang bayaran ni numan dahil wala sino man sa atin ang pwedeng magbayad nito dahil tayo'y makasalanan. Pero yun yung ginawa ni Kristo. Alam niya, hindi natin ito kayang bayaran. Alam niyo, kung ilalagay lang natin yung sarili natin sa cross, si Lord Jesus Christ is immortal God, eternal God. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng mamatay. Hindi siya pwedeng ipasuko ng anumang kapangyarihan sa mundong ito dahil lahat ng kapangyarihan sa mundong ito nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Pero bakit pinili niya na siya ay matalo? Bakit pinili niya maging tao? Sa pagiging Diyos niya, naging tao siya para mamatay siya sa krus. Dahil bakit? Para mabayaran yung utang ko, mabayaran ang utang mo na papunta sa impyerno. Para ma-reconcile tayo, kasi ito ang sinasabi ng Panginoon, para tayo magkaroon ng isang buhay. Kaya sabi niya sa John 10:10b, yung latter part po ng John 10:10b, ang sabi dito, I came that they may have and enjoy life. Napunta ako sa mundong ito para magkaroon sila ng buhay. So, ibig sabihin talaga, pag hindi nagpunta si Jesus Christ sa mundong ito, hindi siya namatay sa krus at nabuhay na muli. Nag-i-exist lang tayo, tapos mamamatay tayo, lahat tayo impyerno. Buhay ba yon? Hindi yun ang buhay. Pero ngayon, nagkaroon tayo ng buhay dahil nabuhay ulit si Jesus Christ after 3 days at nasa langit siya ngayon, naghahari sa kanyang kaharian at muli siyang babalik para
Habang nabubuhay tayo, kasama natin ang Panginoon sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos. At pagkatapos, pag kinuha niya pa yung buhay natin, meron pa tayong glorious life. Di ba, ang sarap ng buhay kapag si Kristo ang kasama? Amen ba? Kaya pag nasa Panginoon ka, mga kapatid, ito yung seryosong katotohanan. Kung seryoso ka talaga sa pagkilala sa Panginoon, hindi ka lugi. Walang aspeto sa buhay natin na malulugi tayo kapag ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. Because in every aspect of our life, we are victorious because of Jesus Christ. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. At sabi dito, hindi lang ma-enjoy yung buhay. Have it in abundance. Pag sinabing abundance, to full, to it, till it overflow. Ibig sabihin, puno, tapos nag-overflow, punong-puno. Kaya pag nakilala mo ang Panginoon, di ba dati hindi ka naman mabait, dati matigas ang ulo mo, salbahe ka, selfish ka. Pero hanggang ngayon naman, siyempre, by God's grace, hindi pa tapos ang Diyos sa atin, lumalabas pa rin yun. Pero di ba nababawasan na yon? Amen ba? Amen ba? Dapat bawas na yan, ha? Hindi na tayo nag-i-stay dyan. Bakit? Kasi yung kabutihan ng Diyos, hindi ka naging mabait. Kasi likas kang mabait, walang likas na mabait, sabi sa Bible. Lahat ng tao ay nagkasala. Kaya nga naging namatay si Kristo kasi lahat tayo makasalanan. Kaya hindi natin pwedeng, kasi mabait ako eh. No. Kaya tayo naging mabait na dahil naranasan na natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen ba? Yun yung nag-overflow. Hindi mo na pwedeng hindi ipamigay. Amen ba? Yung pagiging makasarili natin, kasi inisip natin, kapag ito binigay ko, mawawalan ako. Pero nung nakilala mo yung Panginoon, naintindihan mo yung katapatan, kabutihan at kabaitan niya, the more na binibigay mo sa kapwa yon, dahil ginagawa mo na yun sa Diyos, nakikita mo, you cannot outgive God, lalo kanyang binibless, kasi ang pangako ng Panginoon, blessing is in giving. Amen ba? Kaya hindi na tayo natatakot. Anyway, lahat ng bagay sa mundong to, iiwanan natin. Pero huwag kayong mag-alala dahil meron tayong mas magandang kayamanan na inihanda ng Diyos sa atin sa langit. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pinili mo na ba ang buhay? Sige, tanungin mo siya. Kasi kung hindi mo pa pinili ang buhay mula kay Kristo, sasabihin ko sa iyo ngayon, may pagkakataon ka pa. Ngayong araw na ito, ang araw na pinili ng Diyos para piliin mo ang buhay. Para siguraduhin mo ng buhay mo ay gusto mong maranasan yung kaligtasan na binigay ng Panginoon. Pangalawa, ang sabi pa po sa ibang translation, ang ganda, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Kita nyo? Yung plano ng Diyos sa atin. Hindi lang tayo magkaroon, ma-enjoy ang buhay. Gusto niya, yumaman tayo at masatisfy. Kasi yung pagpapalang nanggagaling sa Panginoon, may kapayapaan. Yung bang nabibless ka tapos nakakatulog ka ng maayos. Kasi pag wala ang pagpapala galing sa Lord, marami kang ang pera, hindi ka naman makatulog. Kita nyo yung mga mayayaman na walang Diyos. Di ba? Tignan yung mga bahay nila, ang daming CCTV, may mga gwardiya pa sila. Tama? Sa loob ng bahay, sa loob at labas ng bahay, may mga gwardiya sila. Pag lalabas sila, may mga private army pa sila. Ang dami nilang pera, di ba? Pero hindi sila makalabas ng malaya. Takot na takot sila. Sa palagay nyo ba, nai-enjoy mo yung ganung buhay? Walang kalayaan? Hindi. Sa palagay nyo ba, kahit maganda yung kanilang tinutulugan, malaki yung kwarto nila, malambot yung kama nila, nai-enjoy nila yung ganda ng kanilang material na blessing? Nai-enjoy ba nila yun na may kapayapaan? Hindi. Kasi ang dami nilang pumapasok sa isip nila, hindi sila nakakatulog. Samantalang tayo, pag tulog natin, kahit wala tayong pera, ang sarap ng tulog natin, di ba? Kasi alam natin, wala tayong pera ngayon, bukas ibibigay ng Diyos ang pagpapala. May kulang tayo, bukas ang Diyos ang bahala. Kasi God is in charge of our life. O hindi ba napaka-bless natin? Yun yung blessing. Kasi alam mo, yung source of your resources, hindi doon sa kakayanan mo, hindi doon sa abilidad mo, hindi sa opportunity lang na binibigay. Yes, that's part, pero hindi yun ang real source mo. The real source of your resources is the one who give all the resources na may-ari ng langit at lupa. Kaya nai-enjoy mo yung nasasatisfy ka sa buhay na meron ka. At sa New Testament, ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ito pang masarap. Ang gusto ng Panginoon, bigyan tayo ng buhay. Hindi lang yung buhay sa mundong ito na punong-puno ng pag-asa. Punong-puno ng katiyakan, punong-puno ng kaligayahan at kapayapaan. May problema, pero may malaking Diyos. Yun yun.
May kulang, may Diyos na magpo-provide. May sakit ka, may Diyos na magpapagaling sa'yo. Nalulungkot ka, may Diyos na magbibigay sa'yo ng kagalakan. Nag-iisa ka, hindi ka mag-iisa dahil ang Diyos ang kasama mo. Saan ka pa pupunta? Nasa iyo ang lahat kapag nasa iyo ang Panginoon. Sige po, huwag kayong mahiya. Palakpakan natin ang Panginoon. Tandaan nyo, pinapalakpakan natin ang Diyos kasi tayo sa palakpak natin, pinatutunayan natin, totoo ang salita ng Diyos. Amen? Dahil nararanasan natin to sa ating mga buhay. Pagkatapos, ito pa yung isang katotohanan. Ang katotohanan na gusto ng Panginoon sa atin, hindi lang yung buhay sa mundong ito, sinecured na rin ni God yung ating eternal destiny. Yung ating life after this life. Ano po ang sabi sa John 10:28 to 29? Ang sabi ng Panginoong Jesus, si Lord Jesus Christ ang nagsabi nito, kaya pwede natin itong i-claim with all our heart at yung pangako ng Panginoon, hawakan natin. I give them eternal life. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. They will never ever, hindi sila kailanman mapapahamak by any means. Yung kapahamakan sa mundong to, ang worst lang na pwedeng gawin sa atin ng tao, patayin ang ating physical na katawan. Ang worst lang na pwedeng gawin sa atin ng sakit, patayin ang physical na katawan. Ang worst lang na kayang gawin ng isip natin sa pag-aalala, sa pagkatakot, sa lahat ng uri ng mga negative thought na nagpapa-stress, nagpapa-depress, na nagkukos sa atin ng mga illnesses, ang kaya lang nilang gawin, patayin ang physical nating katawan. Pero hindi nila kailanman mapapatay ang ating spirito. Dahil ang Diyos lang ang makakagawa noon. Pero hindi na parito si Kristo para ganun ang gawin niya sa'yo. Kaya piliin mo ang buhay na sinasabi ni God. Kasi sabi dito, they will never ever by any means perish. Sa ibang translation po, they will never die. Pag sinabing they will never die, hindi yung physical na katawan. Kasi yung ating tunay na buhay, yung buhay na ating spirito, kaya ako nakakapagsalita ngayon kasi nandito pa yung spirito ko eh. Kasi pag wala na to, meron na ho ba kayong sinipang patay? Wala pa naman, di ba? O, wag na ng tao. Halimbawa, hayop, sipain mo. Kakagatin ka babayan ko, aso? Hindi na, bakit? Patay na siya. Anyway, ang hayop, wala siyang spirito ha. Tao lang, tayo lang. Kaya tayo ngayon, yung buhay natin, ang sinasabi ng Panginoon, hindi tayo mamamatay. At ito pang masarap, no one will ever snatch them out of my hand. Walang sino mang makakakuha sa atin sa kamay ng Diyos. Amen ba? Tapos isa pa, hindi lang sa kamay ng Panginoong Jesus, my Father was given them to me is greater than mightier than all. At yung aking Ama na nagbigay sa inyo, sa akin, sabi ng Panginoong Jesus na mas malaki, mas makapangyarihan sa lahat. No one is able to snatch them out of the Father's hand. Wala ding makakaagaw sa atin. Parang sinasabi ng Panginoong Jesus, bitawan ko lang ho yung mic ko Ito tayo, tumpay nyo. Ito ang kamay ng Panginoon. Tapos, ito ang kamay ng God the Father. Nandito tayo sa loob. Ayan Secured na secured tayo. Amen ba? So yun yung kabutihan ng Panginoon. Walang sino man makakaagaw sa ating ninuman sa kamay ng Panginoon. Kaya kung natatakot ka, huwag kang matakot kasi nasa kamay ka ng Panginoon. Natatakot ka kasi baka wala ka pa sa kamay niya dahil hindi mo pa pinipili ang buhay. Pero ngayon, piliin mo yung buhay. Kasi hindi aksidente, sabi mo sa katabi mo, hindi aksidenteng nandito ka. Kasi ito yung araw tinakda ng Panginoon para mapakinggan mo yung mabuting balita na gusto ng Diyos na matanggap mo para magkaroon ka nitong assurance. Hindi lang to insurance, assurance ito. Hindi lang assurance, insurance in this life, kundi after this life. Kasi yun po yung pinakamatagal. Kung meron tayong dapat i-secured, mga kapatid, hindi lang yung buhay natin sa mundong ito. What is this life compared to eternity? Pag sinabi nating eternity, magpawalang hanggan. Wala nang oras na pinag-uusapan doon. Wala nang edad na pag-uusapan doon kasi timeless na siya. Hindi na siya sakop ng panahon. Ganun katagal. Kaya yun yung sarap ng buhay na gusto ng Panginoon, yung pinakamatagal na buhay na ating tatanggapin, yung buhay na gusto niyang makasama natin siya magpawalang hanggan. Ngayon mga kapatid, hindi po ito suggestion, ha? Seryoso ito. This is not a suggestion but a powerful, non-negotiable reality.
So hindi ito pwedeng aregluhin at saka na ako magsisisi. Saka ako napipiliin si Kristo pag malapit na akong mamatay. Sino pong nakakaalam na mamamatay na siya mamaya? Taas ang kamay. Wala ni isa man sa atin. Diyos lang ang nakakaalam. Tama? Diyos lang ang nakakaalam. Kaya wala tayong assurance na pwede kong tanggapin ang buhay na lang, mag-enjoy muna ako in this life, tapos saka na lang pag may edad na ako. O kaya naman, pag na-enjoy ko na lahat ng mga bagay sa mundong ito, tsaka ako lang tatanggapin si Kristo. Sana nga dumating yung pagkakataon, mabigyan ka pa ng chance. Ngayong araw na ito yung pagkakataon mo. Ito yung pagkakataon na gusto ng Panginoon matanggap mo to dahil ito ay non-negotiable reality. Hindi mo to pwedeng palitan, hindi mo to kailangan ng anumang klaseng areglo na pwede mong gawin. Kundi kailangan seryoso. Bago matapos ang message na to, piliin mo ang buhay. Kaya naman, ang gusto ng Panginoon, sige po, basahin natin yung title ng message natin, Living the Full Life. 1, 2, 3. Gusto niyo bang magkaroon ng full life? Amen. Gusto niyo bang mabuhay, nabubuhay at mabubuhay after this life na punong-puno? Amen. Kaya naman ang sabi ng salita, sige po, palakpakan natin yung Panginoon. Kaya nga sabi sa Deuteronomy 30:16, sige, basahin po natin ulit ang salita ng Diyos. Sige po, basahin nyo. Kayo naman magbasa. 1, 2, 3. Amen. So ito yung katotohanan na sinabi ni Moses, no? Na piliin nyo ang buhay at piliin nyo yung living the full life. Kaya naman ito ang kondisyon. Kasi minsan gusto lang natin ng living the full life pero tayo pa rin ang masusunod. Hindi pwede yun. May kondisyon. Di ba? May karapatan naman ng Diyos na magbigay ng kondisyon kasi binigyan niya naman tayo ng buhay. Kaya tayo humihinga ngayon, kapatid, dahil sa biyaya ng Diyos eh. Amen ba? Kaya naman may kapangyarihan siyang magbigay sa atin ng kondisyon. Sige, gusto niyo ng buhay, isang buhay na ganap, isang buhay na puno. Una, sabi ng salita ng Diyos, mahalin niyo ang Panginoon. Sundin niyo ang kanyang mga utos at lumakad kayo sa kanyang mga pamamaraan at tuntunin. At kapag ginawa niyo to, ang sabi ng salita ng Diyos, mabubuhay kayo, dadami kayo, at pagpapalain kayo ng Panginoon at sigurading lahat ng lugar na pupuntahan niyo, ma-occupy niyo, ibibigay ng Panginoon. Amen ba? So sitwasyon natin ngayon, ano man ang ginagawa natin, sabi ni God, pagpapalain niya tayo. Yun ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 28, the blessing of obedience. Pero pag hindi tayo sumunod, meron ding curse of disobedience. Kaya naman ang isang susi, no, to have live a full life, isang susi, key to live a full life, number 1 is choosing life means actively loving God. So, para tayo magkaroon ng isang buhay na ganap, isang buhay na punong-puno kahit may problema, pag sinabi ng buhay na puno, ibig sabihin walang problema, hindi totoo yun. May problema ka pero merong solusyon dahil may Diyos na magbibigay sa iyo ng solusyon. Yun. Nung tinanggap natin ng Panginoon, nagbigay din naman siya sa atin ng reminder. Matthew 16:33, in this life you have trouble. Dan sabi ng Diyos, sa mundong ito, habang nabubuhay kayo, may problema kayo. Kasi nandito tayo sa ilalim ng sumpa ng kasalanan, yung mundong ito. Pero huwag kayong panghinaan ng loob, sabi sa Matthew 16:33, I have overcome this world. Napagtagumpayan ko na itong mundong ito, kaya pwede kayong magtagumpay kung sa akin ang iyong mga buhay. Kaya naman, para magkaroon tayo niyan, piliin nating mahalin ng Panginoon actively. Ibig sabihin actively, sa bawat sitwasyon, sa bawat sandali, sa bawat hininga ng buhay natin, nandoon yung pagmamahal natin sa Panginoon. Ano sabi sa Deuteronomy 6:4-6? Hear, O Israel, the Lord is God, is our God. The Lord is one, the only God. You shall love the Lord your God with all your heart, mind, with all your soul, with all your strength. Pag sinabing strength, your entire being. Those words which I've commanded you today shall be written in your heart. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So, ibig sabihin ng actively loving God means a heart fully devoted to God. Ibig sabihin, nasa Panginoon lang. Madalas,
sa totoo lang, alam kong kabisado nyo at alam nyo na at naririnig nyo na to paulit-ulit. Ako din. Kaya lang ang tanong, ang ating buhay ba ay talagang ang puso natin ay fully devoted talaga sa Panginoon? Yun ang tanong, kung bakit lagi tayong nire-remind ng salita ng Diyos. Ito ang sinabi ni Moses na paalala sa mga Israelite para magkaroon sila ng buhay na full life. At sa New Testament, inulit-ulit ito ng Panginoong Hesus nung nagkatawan tao siya. Nung tinanong sa kanya, anong pinakamahalagang utos? Ang sabi niya, they emphasize the most important commandment. Makikita po natin to sa Mark 12:29-30. Jesus answered, the first and most important one is, hear, O Israel, the Lord our God is the one and only God. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Ibig sabihin yung buhay natin. With all your mind, ibig sabihin yung ating iniisip, yung ating pagkaunawa, and with all your strength, yung buong lakas natin. Ganun yung pagmamahal na ibibigay natin sa Panginoon. Yun yung gusto ng Diyos na nais niya sa atin. Sige po, i-check natin ha. Kasi lagi na natin naririnig tong first important commandment ni God. Sa Deuteronomy, ganun din sa Mark, sa New Testament. Ano ba ibig sabihin ng mahalin ng Diyos? Yung ating puso ay fully devoted kay God. Loving God means, number one, is total dedication. Pag sinabing total dedication, ibig sabihin 100% committed ka sa Panginoon, to God alone. Sige po, taas ng, sige, sino yung mga single dito? Single. Taas ang kamay ng mga single. Sige, huwag mahiya. Ayan, si Ate Beth, single yan. O yan, si Ate Remy, single na. Kaya may love life. O, sige, taas ang kamay. Sige, okay, mahiya. Taas ang kamay ng single. O, okay, yan, single. O, baba. O, sino ngayon may mga boyfriend na o girlfriend na single? Ayan, yan, kumonti na, kumonti. Ha? O, tanong ko sa inyo, huwag kayong mag-alala yung mga asawa, tatanungin ko din kayo. Kayo ba pa nagka-boyfriend, nagka-girlfriend, pag sinabi sa iyo ng girlfriend o boyfriend mo, mahal kita 90%, papayag ka? Papayag kayo, single na may boyfriend, girlfriend? Hindi. Tapos yung 10% sa ano ko, ex ko, kung may ex. Pwede ba yon? Hindi. O, taas ng kamay yung mga may asawa na. Ayan, may mga asawa. Bakit di ba yung beauty ng mga may asawa? Taas ang kamay. O, ganon, sa mga may asawa, ganon din ang tanong ko. Kayo ba, mapababae o mapalalaki, pwede nyo ba sabihin sa asawa, mahal kita 99%? Gusto nyo ba 99% lang? Tapos yung 1% sa iba, gusto nyo ba yon? Anong gusto nyo? 100%. Ibig sabihin, tayo nga na mga tao gusto natin ganun ka-loyal. Ganun tayo ka-devoted doon sa mga minamahal natin. Di lalo na yung Panginoon. Amen ba? Lalo na ang Diyos, gusto niya 100% devoted tayo sa Panginoon. At sabi nga po ni Hudson Taylor, makinig kayo, sabi niya, yung famous quoted niya, sabi niya, Christ is either Lord of all, si Kristo daw ay totoong Diyos ng buhay mo, or it is not Lord at all. Kaya pag hindi si Lord Jesus Christ yung mahal mo 100%, hindi siya totoong Diyos ng buhay mo. He is either Lord of all, or not Lord at all. Dalawa lang ang pipiliin mo dyan na sitwasyon ng buhay mo. Totoo bang Diyos mo siya, na mahal mo siya dahil siya yung tunay na mong Diyos? O hindi talaga siya yung Diyos ng buhay mo kaya hindi ka totally devoted sa Kanya o committed sa Kanya? Kasi meron kang ibang Diyos ng buhay mo. Kasi yung nagsisecure ng buhay mo, hindi mo na-fulfill sa Panginoon. Kaya hindi siya 100% dedicated sa Panginoon. Pagka ganun po yung ating devotion, ibig sabihin, He is not Lord at all. Hindi siya totoong Diyos ng buhay natin. Kasi kung totoong Diyos siya ng buhay natin, dapat todo tayo. Sabi mo sa katabi mo, todo ka. Ngayon, kung hindi pa siya todo, sabi mo na sa Kanya, itodo mo na! O, di ba? Kasi pag sa Panginoon tayo tumodo, hindi naman tayo malulugi. Alam niyo, kapag ang tao, minahal natin 100%, hindi tayo siguradong hindi tayo maiiwanan ng tao. Hindi dahil sa hindi siya magiging loyal. Kundi mamamatay kasi tayo Hindi natin alam sino mauuna. Pero di ba, according to study, majority, maraming byuda kaysa byudo. Amen ba? Kaya yung mga lalaki, alagaan na mabuti ang resistensya at mga pangangatawan. Di ba? Pero,
Ang sinasabi ng Panginoon, pag sa Kanya tayo 100% dedicated, committed, hindi tayo mawawalan kasi kailanman hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan kasi hindi siya mamamatay. Amen ba? Kaya gusto ng Panginoon, 100% ang committed natin sa Kanya. Pangalawa, na ibig sabihin ng loving God means rooted in His love. Ibig sabihin, yung pagmamahal natin sa Panginoon, kaya tayo nakakapagmahal sa Kanya ng 100% kasi minahal niya tayo eh. We love Him because He first loved us. Yun ang sinasabi sa verse John 4:19. Tayo ang mga tao, ganun tayong magmahal eh. Bakit ba tayo minahal yung partner natin? Kasi minahal niya tayo. Tama ba? Love begets love. Yung pagmamahal, sinusuklian ng pagmamahal. Eh yung Diyos ba natin na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na namatay sa krus para lahat tayo papuntang sa impyerno? Pero ngayon pinili natin yung buhay, pinili natin siya. Mamamatay lang ang physical nating katawan. Pero hindi yung ating kaluluwa mapupunta sa langit magpawalanggan. Sigurado yan kasi sinabi ng Diyos yan. Hindi ba natin siya dapat mahalin at ibigin? Amen. Di ba? Siya yung igit na nagmahal sa atin at hindi yun kayang tumbasan ni numan. Hindi totoo yung true love kung nanggagaling lang sa tao. Kasi likas tayong mahina at hindi tayo perfecto. Gusto nyo ng perfect love? Gusto nyo ng true love? Yun yung love na nanggagaling kay Kristo. At yun yung gusto niyang ibigay sa iyo ngayon. Kaya dapat yung pagmamahal mo, sige po, palakpakan natin yung Panginoon. Kaya dapat yung pagmamahal mo, rooted doon. Minahal kasi ako ng Diyos, kaya ngayon, kaya ko nang magmahal. Ngayon, naintindihan ko, kasi nung di pa ako, single pa ako, hindi ko pa masyadong maintindihan yung rooted in love ni God, pero ngayon, na-experience ko. Pag talaga palang nagmamahal ka at na-experience mo na yung pagmamahal ng Diyos, yung pala yung the best time na pwede ka nang magmahal ng iba. Kasi kaya mo nang magmahal na nagbibigay kahit hindi ka pinapalitan ng pagmamahal. Kasi alam mo, yung pagmamahal mo hindi nakabase doon sa taong minamahal mo, kundi sa Diyos na nagbigay ng pagmamahal sa'yo. Amen ba? Kaya kaya mo nang ibigay ito. Kasi namamatay ka na sa sarili mo. Kasi naka-rooted ito sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pangatlo, contentment in Him. Yung tunay na pagmamahal sa Panginoon, ibig sabihin yung kakontentuhan natin ay nasa Kanya. Our ultimate satisfaction and joy in Him, making Him the focus of our life. Yung kaligayahan natin, yung kakontentuhan ng buhay natin, yung satisfaction ng buhay natin, nasa Panginoon lang. Pang-apat, sabi dito, action and obedience. Yung pagmamahal natin, dapat pinakikita natin, ginagawa natin sa pamamagitan ng ating pagsunod. Keeping His commandment, walking in His ways, and serving Him, not just through duty, but delight. Kaya pag nagsaserve tayo sa Panginoon, kailangan to, anniversary ngayon, kailangan mag-practice. Anniversary ngayon, kailangan dumating on time. Anniversary ngayon, kailangan magstay longer. Anniversary ngayon eh. Bakit nyo ginagawa yung ginagawa nyo ngayon, mga kapatid? Kanino yun yung ginagawa? Kapag malinaw sa inyo ng ginagawa nyo dahil gusto nyong ibigay sa Panginoon yung best of the best because binigay niya na yung pinaka-the best, alam mo, sa totoo lang, mas maiintindihan nyo, serving God is a privilege. Amen? Isang privilege kasama. Nasa Panginoon. Amen? Wala sa tao, wala sa event, wala sa circumstances. Masaya, malungkot, may pera o wala, may krisis, walang krisis, malusog, may sakit, kontento ka. Kasi alam mo, ang Diyos ang kasama mo, Diyos ang tagapagligtas mo. Amen ba? At ano pa? Yung pagmamahal sa Panginoon, hindi ito sinasabi lang ng bibig. Nagre-reflect sa character natin. Reflection of His character, ibig sabihin Christ-likeness. Nagiging kamukha natin si Kristo. Tingnan mo ngayon katabi mo, kamukha na ba siya ni Kristo? Kahawig niya na? Malapit na ba? Medyo kahawig na? Di ba? Pag sinabi kasing kahawig, hindi yung itsura physically, ha? Ibig sabihin yung ating character. By God's grace, we're sinless and less. Hindi tayo sinless kasi hindi mangyayari yon. Dahil hindi perfect ang mundo natin na to. Lagi tayong nagre-react. Pero gusto ng Panginoon, mag-response tayo with faith. Na kahit nandito tayo sa bulok ng mundo, makasalanang mundo, mundo na punong-puno ng compromise,
Hindi tayo nagko-compromise kasi alam natin yung katuwiran ng Diyos ang pinamumuhay natin. At nakikita yon kay Kristo. At yung karakter ni Kristo na mapagmahal, mapagpatawad, mapagbigay, mapagkumbaba, nagre-reflect na yun dapat sa buhay natin. At kung hindi pa, pwede natin yung hingin. Sa totoo lang, mahirap talaga. Mahirap maging Kristiyano. Pero naintindihan ko ngayon, hindi lang pala siya mahirap. Imposible. Imposibleng maging Kristiyanong totoo na kamukha ni Kristo kung wala talaga totoo si Kristo sa'yo. Kaya Christian life is not really hard. It is impossible. Anong ibig sabihin nun? We need the divine intervention ni God. Para tayo maging tunay na Kristiyanong maging kamukha ni Kristo, kailangan natin ng supernatural power of the Holy Spirit. Kasi siya talaga ang tutulong sa atin para maging kamukha natin si Kristo. Hindi yun, gusto kong bumait kasi gusto kong maging kamukha si Kristo. Magagawa mo ngayon yan, nasa loob ka ng church. Paglabas mo mamaya, hindi ka na ganyan. Pero yung banal na Espiritu, alam na alam yung meron ka ng Holy Spirit eh. Pag may nasaktan ka ng konti, meron ka nagawang konti, nag-grieve yung spirit mo. Nare-remind ka na mali yung ginawa mo, kailangan mong humingi ng tawad. At sa lahat, kung ikaw naman ang sinaktan, gaano man kasakit yan, ang sabi ng Panginoon, magpatawad ka. Kasi pinatawad din kita eh. At yung babala ng Panginoon, kung hindi ka nagpatawad, hindi kita patatawarin, ang sabi ng Diyos. Kaya nakikita nyo, yung pagmamahal ng Panginoon, ang daming sangkap. At yun ba yung pinamumuhay natin ngayon, mga kapatid? Nandun na ba tayo sa level na kung saan nakikita natin yung 100% committed tayo kay God? 100% nagre-reflect yung Christ-likeness ni God sa buhay natin? At ano pa, loving God means, praise God, another second truth, no? About loving God is yung another key to live a full life. Pangalawa, hindi lang yung mamahalin natin ng Panginoon ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa at buong lakas. Pagmamahal na may dedication, rooted in His love, contentment, at meron tayong action and obedience. Okay? And number 2 naman na key is obeying out of a heart of love for God, not just duty. Yung ating pagkakaroon ng isang buhay na puno at isang buhay na ganap. Yung pagmamahal ng Diyos, kasi hindi natin siya pwedeng sinasabing minamahal natin siya, devoted tayo sa Kanya, pero hindi naman natin siya sinusunod. Kailangan sundin natin ng buong puso na may pagmamahal sa Panginoon, hindi lang ito duty lang. Hindi lang to na obliga ka lang, kundi dahil nagmumula ito sa ating puso. Ngayon, paano ba nating malalaman na talagang tayo sa Panginoon? Si Jesus Christ na po mismo nagsabi nito. Sa John 10:27, ang sabi po dito sa AMP version, the sheep that are my own. Malinaw to mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ang aking mga tupa. So ibig sabihin, marami palang tupa na hindi sa Panginoon. Diba? Merong tupang ligaw. Ang sabi ng Panginoon sa John 10:27, ang aking mga tupa. So hindi yung tupang ligaw. Ang aking mga tupa ay nakikinig at nakikinig sa aking mga salita. They listen to me. Nakikinig sila sa boses ko at nakikinig sila sa akin. Kilala ko sila and they follow me. So kung talagang tunay na tupa tayo, na pinili ng Panginoon at talagang ang buhay natin ay sinuko natin sa Diyos at pagmamahal niya sa atin, kilala tayo ng Panginoon. Dahil wala naman tayong malilihim sa Kanya eh. Ngayon kung hindi ko naman po kasi naririnig si God. Hindi ko na-experience yung sinasabi niyo na yan. Huwag kang uuwi ngayon na hindi mo tatanggapin yung pinakamalaking choice na gagawin natin ngayong araw na to. Kasi baka nga, hindi ka pa tupang tunay ni Kristo. Baka nandun ka pa sa tupang ligaw. Kaya hindi mo siya naririnig. Kasi ang tupang tunay ni Kristo, ito ang linaw na sinasabi niya, nakikinig siya. Mabilis lang po bibilisan ko lang. Sa Australia, mayroong nagkaroon ng kaso na yung tupa ng isang farmer ninakaw ng ibang farmer. At sa bilis ng pangyayari, kasi sa Australia, maraming mga livestock doon mga tupa, kaya murang kanilang mga lamb steak doon, dito sa atin mahal. No, marami din silang mga baka. Tapos, isang mark na ginagawa ng mga farmer, nilalagyan nila ng mark, di ba? Binubutasan nila tong tenga. Tapos, nilalagyan ng mark. Yung mark na yun yung tanda na kanino ka farmer. Halimbawa, Lagman Farm. So, nakalagay doon, Lagman Farm. So, alam niya. So, kahit mahalo yung mga tupa sa Dampil Farm, pag nakita niya yung tanda, pwede nilang paghiwalayin.
So sa bilis ng pangyayari, napalitan lahat ng tag. Napalitan ng isang farmer, ninakaw yun. E di syempre, hindi naman papayag yung farmer kasi kilala niya yung mga tupa niya eh. So dinala niya to sa husgado, ang sinasabi niya, tupa ko ang mga tupang yan, ninakaw lang nila sa akin. Ang sabi ngayon nung attorney, nung nagnakaw na farmer, sabi niya, anong ebidensya mo, natupa mo yan? Eh, kita mo, wala na yung mga mark, wala na yung symbol sa tenga nila. Bago na, hindi naman sinabi niyang bago kasi ma-obvious doon. Wala kang makikita na pangalan mo, ebidensya mo, kasi sa korte dapat meron kang ebidensya. Kahit totoo ang sinasabi mo, pag wala kang ebidensya, talo ka. Yan ang batas ng tao, pero hindi ganyan ang batas ng Diyos, ha? Kasi alam ng Diyos ang totoo. Ang sabi ang galing ng judge, sabi niya, o sige, ano ba ang katunayan, ebidensya mo na maibibigay mo sa iyo ang mga tupa? Ang sabi ng farmer na talagang may-ari ng tupa, papuntayin niyo lahat ng tupa dito. Kasi syempre, kailangan niyang mag-judge, di ba? Pinapunta lahat ng tupa. Hindi doon sa husgado, pumunta sila sa farm. Pumunta sila doon sa farm. Ang sabi ng farmer, tatawagin ko ang mga tupa ko at ang lahat ng tupa ko, kilala ang pangalan ko. Alam niyo, to cut the story short, tinawag niya yung mga tupa. Meron kasi silang sound no? May sound sila, hindi ko kayang gayahin. Meron silang sound. Nung tinawag ng farmer, yung sound na yung binanggit niya yon, alam niyo ba, ma-amaze kayo. Lahat ng tupa, pumunta lahat sa kanya. At ang sabi ng judge, ano pa ang ebidensyang malinaw? Siya nga ang tunay na pastol at sa kanya ang kanyang mga tupa. Ngayon mga kapatid, pag tumawag ba yung Panginoon sa atin, maririnig kaya natin siya? Pag hindi natin siya naririnig ngayon, baka hindi kanya talagang tupa. Baka tupang ligaw ka. Ngayong umaga gusto ng Diyos, maaring tupang ligaw ka pa. Pero dahil nandito ka, gusto ng Diyos makasama ka niya sa kanyang kawan. Kasi mahal ka ng Panginoon. Amen ba? Yun ang sinasabi ng Diyos na nakikinig siya sa akin. Kasi yung blessing ng obedience ng Panginoon, gusto ng Diyos mag-multiply ito sa buhay natin. Ano pa ang sabi dito? The praise of life and happiness will indicate choosing to follow in obedience. Kaya kung gusto natin ng buhay at kasaganahan at kapunuan, kailangan pipiliin nating sumunod sa Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 5 verse 1, Moses called all the people of Israel together and said, Listen carefully, Israel. Hear the decrees and regulation I have given you today, so you may learn them and obey them. Ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa atin, makinig tayong mabuti. Makinig tayong mabuti at pakinggan natin ang sinasabi ng mga tuntunin na nais ng Panginoon upang matanggap natin ngayong umaga, upang matutunan natin to at higit sa lahat, masunod natin ito. Kasi yun yung pinaka-ultimate purpose kung bakit pinapaalam ng Diyos yung kanyang mga decree, pinapaalam ng Panginoon yung kanyang mga tuntunin sa atin para sundin natin to. Kasi the Word of God, when we obey God, gusto niya tayong protektahan. Tapos anong sabi pa sa Deuteronomy 30:10? Paulit-ulit to, sinasabi ng Diyos kasi ibig sabihin, importante to. You must do what the Lord your God tells you to do. Kailangan mong gawin yung sinasabi ng Panginoon na sinasabi niya sa iyo ngayon. You must obey His command and follow the rules that are written in this book of teaching. Kailangan mong sundin at kailangan mong alamin at malaman yung mga kautusan ko na saan natin makikita? Walang iba kundi sa salita ng Diyos. You must obey the Lord your God with all your heart, with all your soul. Then these good things will happen to you. So yung blessing na buhay na ganap, mangyayari lang yon kapag sumunod tayo sa Panginoon. Minsan kasi yung naka-highlight na lang yung gusto natin eh. Gusto na lang natin yung these good things will happen to you. Hindi pwedeng mangyari yon. Lahat ng bagay na gusto nating mangyari sa buhay natin, kailangan sumunod muna tayo sa gusto ng Panginoon. Kaya naman ang sabi niya ulit sa Deuteronomy 29:9, So keep the word of this covenant and obey them, so that you may prosper and be successful in everything that you do. So mga kapatid, wala nang ibang pamamaraan para tayo maging successful sa lahat ng gagawin natin, kundi yung pamamaraan ng katuwiran ng Panginoon na sumunod tayo sa pamamaraan niya. Doon lang tayo magkakaroon ng ganitong buhay na punong-puno ng kasiguraduhan. Wala nang iba. Ang dami nating sinusunod na pamamaraan eh. Kaya tayo
kaya tayo ngayon, actually, yung mga na-experience nating pain ngayon, yung mga na-experience nating kahirapan, kakulangan, hindi dahil yun ang gusto ng Diyos. Because of our wrong choices. Dahil hindi natin sinama ang Diyos sa mga desisyon natin at plano natin. At hindi natin piniling sundin yung gusto niya, kundi sinunod natin yung gusto natin, yung pamamaraan natin, shortcut natin. Kaya naman ngayon, ito yung buhay natin ngayon. Pero salamat sa Diyos kasi ayaw niya na manatili tayo dyan. Kaya naman eto ngayon, ano ba yung pangunahing aspeto ng pagsunod? Para mas malalim pa nating maintindihan kasi alam ko naman, alam na natin yung word na obedient o obedience. Pero ngayon, the core aspect of obedience, number one is listening and understanding. Kung talagang naiintindihan natin, kailangan makinig tayo at maunawaan natin. Anong ibig sabihin nun? Hearing God's word, rooted in Scripture, and understand His will, and submit. Kailangan mapakinggan natin, maunawaan natin, pagkatapos sundin natin. Kasi doon lang natin masasabi na naiintindihan na natin salita ng Diyos, mahal natin ang Panginoon, nauunawaan natin, napapakinggan natin kapag nagsasubmit na tayo. Kapag hindi tayo nagsasubmit, ibig sabihin, hindi pa natin siya naiintindihan. Hindi pa natin siya nauunawaan. Pinakikinggan lang natin siya. Anyway, even nga sa pagbabasa natin ng Bible, choosy pa tayo, tama ba? Anong gustong-gusto nyo doon sa Bible? Pag binabasa natin, ina-highlight pa natin yan. Ano? Yung mga promises lang. Tama ba? Yung mga promises na pagpapalain kita, yung promises na pagagalangin kita, yung promises na ibibigay ko sa iyo ito, ibibigay ko sa iyo yan. Yun lang ang gusto natin. Pero tandaan nyo, sa Bible, conditional ang mga promises ni God. Para makuha natin yung blessing na yan, merong una munang binibigay ang Diyos, sundin mo to. Ito yung sinasabi na listening and understanding, and then you submit kung ano yung gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay mo. Pangalawa, trust and faith. So dahil naiintindihan mo, nagsasubmit ka, kailangan meron kang pagtitiwala at pananampalataya. Anong ibig sabihin ng trust and faith? Believing God is faithful and true. Naniniwala ka na ang Panginoon ay tapat at totoo, that is way our best. Na yung pamamaraan ng Diyos, yun yung pinaka-the best. Meron akong magandang solusyon. Pero merong pinakamagandang solusyon na ibibigay ng Panginoon sa'yo, even if you don't see the immediate reason kung bakit ito yung gusto ng Panginoon na tahakin mo, kung bakit ito ang gusto ng Panginoon na gawin mo, kung bakit gusto ng Panginoon na patawarin mo, kung bakit gusto ng Panginoon tumalikod ka dyan, baguhin mo yan. Hindi mo maintindihan yung dahilan, sumunod ka, at doon mo makikita sa pagsunod mo, totoo pala. Ito pala talaga yung gusto ng Diyos sa akin. Naintindihan ko lang to, naunawaan ko lang to nung sumunod ako. Kasi ang formula ng God's best is equal to God's will plus God's way plus God's timing. So kung gusto natin magkaroon ng isang buhay na best, ayaw ni God yung kontento na tayo ngayon. Gusto ni God yung best life. Kasi pinigay niya yung pinaka-the best life yung life niya para sa atin. Kailangan maintindihan natin, Lord, ano ba yung kalooban mo? God's will, God's way, and God's timing. Susunod tayo sa kalooban ng Diyos, sa pamamaraan ng Diyos, yun yung ibig sabihin ng God's way, at higit sa lahat, doon sa kapanahon at timing na binibigyan. Hindi ka pwedeng mauna, hindi ka rin pwedeng mahuli. Dapat saktong-sakto ka lang. At dapat lagi mong napapakinggan yan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya sa Romans 12:2, do not conform like the people we belong to this world, but let God completely change the way you think. Napakalaga na sinasabi ng Panginoon dito. Hayaan mo ang Diyos ang magbago ng pamamaraan ng pag-iisip mo. Ibig sabihin, Lord, baguhin mo yung pananaw ko sa buhay sa mundong ito. Makita ko yung pamamaraan kung paano mo tinitignan ang sitwasyon ko ngayon, hindi sa pamamaraan na paano ko siya tinitignan. Para noon, ang sabi ng salita ng Diyos, so that you live differently. Kapag kasi tinitignan natin yung mga sitwasyon ng buhay sa mundong to, sabi nga ni Connie Tembo, naalala ko yung quote niya, and it always reminded me, sabi niya, when you look at the world, yun nangyayari sa Pilipinas. Yun nangyayari sa mundo. Ano nafe-feel natin? You will be distressed. Di ba nadi-distress tayo? Natatakot tayo, nag-aalala tayo. Sa mga nangyayari, wala nang pag-asa. Ganito na lang lagi tayo, kahit sinong iupo mo, lahat sila pare-pareho sa distress na tayo. Tama ba?
Kasi yun ang tinitingnan natin. Ang sabi niya, when you look at yourself, pag sa sarili ka naman ikaw tumingin, you will feel depressed. Lalo ka namang madidepress. Kasi, eto na, yung nga nangyayaring problema sa bansa, walang problema. Lalo na yung problema ko. Nadidepress tayo. Pero ang sabi niya, when you look at the Jesus, you will be at rest. Pero pag sa Panginoong Jesus ka tumingin, mapapahinga ka. Kasi alam mo, ano man ang nangyayari sa mundong nakapaligid sa iyo, ano man yung nararamdaman mo, higit dyan, pwede kang bigyan ng katagumpayan ng Panginoon dahil hindi saklaw na anumang krisis ng mundong ito, yung kapangyarihan ng Diyos na gumagalaw sa buhay mo. Amen ba? Kaya napapahinga ka. Kaya hindi ka natatakot. Hindi ka mauubusan ng opportunity kapag ang Diyos ang may hawak ng kinabukasan mo. Hindi uso sa mga anak ng Diyos na pag nakagraduate taon-taon sa Pilipinas walang trabaho. Hindi totoo yan. Kapag ang Diyos mo, hindi ka mauubusan ng pagkakataon dahil ang pagkakataon binubuksan ng Diyos para sa iyo. At kapag nakapag-reserve na yan, para sa iyo yan, walang krisis na pwedeng magsara yan. Dahil kapag ang Diyos na nagbukas ng pinto para sa iyo, kahit hari, hindi niya kayang buksan o sara. Dahil binuksan ng Diyos na sa iyo yan. At kapag naka-reserve sa iyo yan, walang sinumang pwedeng kumuha yan kasi reserve for you. Ganyan kabuti ang Panginoon. Yan yung best na gusto niya. At kapag naintindihan mo na, nagbago na yung pag-iisip mo, ang sabi sa 12:2, you will understand what God wants you to do. Doon mo palang maintindihan na yung gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. You will know what is good. Doon mo naiintindihan, mabuti ang gusto ng Panginoon sa iyo. You will know what pleases God and you will know what is completely right. Doon so nyo nakikita na yung pamamaraan ng pag-iisip ng Panginoon ay ibang-iba. Ano pa yung pangalawa ay susunod? Na core aspect ng obedience, surrender. So hindi lang tayo nakikinig, naunawaan, nananampalataya, nagtitiwala, kailangan nakasuko tayo. Surrender means yielding your own desire and plans to God's authority and guidance. Kung naniniwala ka ng Diyos ang buhay mo, siya ang pastol mo, na kapag tinawag ka niya, lahat ng ipapagawa niya sa iyo, hindi mo ipapahamak, susuko ka. Alam niyo sa labanan, sa isang gera, kapag sumuko na yung kalaban mo, hindi mo na siya pwedeng barilin at patayin. Kasalanan na yun eh. Pag sumuko na, tumaas ng kamay, ibig sabihin, suko na siya, magsasubmit na siya. So ganun din tayo sa Panginoon, Lord, suko na ako. Ikaw na ang bahala sa buhay ko. Ikaw na ang bahala sa kinabukasan ko. Ikaw na ang bahala sa mga taong nakasakit sa akin. Ikaw na ang bahala sa mga taong gumagawa sa akin ng mali. Ipagtanggol mo ako dahil alam mo ang katotohanan. Nakita nyo? Pag sumuko sa Panginoon, hindi ka talo. Ang pagsuko sa Panginoon, doon pala nag-uumpisa ang katagumpayan mo at doon ka palang mananalo. Amen ba? Ang pagsuko sa Panginoon, hindi ka makukulong. Doon ka palang lalaya. Gusto mong lumaya ngayon? Ito ang gusto ng Panginoon sa iyo, sumuko ka. Sundin mo ang pamamaraan ng Panginoon. At higit sa lahat, the core aspect of obedience, dito tayo sumasablay. Kailangan natin i-translate into action. Action means translating belief into behavior. Oh, naniniwala ako sa katuwiran ng Diyos. Nakikinig ako sa lahat ng sinasabi niya. Ginagawa mo ba? Sinusunod mo ba? Even in small aspect of our life, even in giving, even in forgiving, even in pagiging humble natin, sinusunod ba natin yan sa Panginoon? Paano natin gagawin yung action na to in our obedience? By serving others, sa paglilingkod natin sa iba. Lalo na sa iglesia ng Panginoon, kasi tayong lahat ay anak ng Diyos, may kanya-kanya tayong talento, may kanya-kanyang gift na binigay ang Diyos sa atin. At gusto niya maging pagpapala ka sa bawat isa sa atin. Hindi lang tayo yung nakaupo na lang at makikinig at nabibless. Gusto ng Lord maging blessing din tayo sa iba. Amen ba? At doon natin napapakita na sumusunod tayo sa kagustuhan ng Diyos kasi pinagpapala niya tayo. Bakit ba tayo pagpapalain ng Diyos para sa sarili lang natin? Hindi ganun. Pinagpapala tayo ng Diyos para maging pagpapala tayo sa iba. Kaya kung ayaw niyong huminto yung pagpapala niyo, i-bless niyo rin yung iba. Hindi lang laging sa atin lang. Hindi pwede sasabog tayo pag punong-puno tayo. Gusto ni God, pag tayo napuno, ipamigay, pagkatapos nire-refill ni God yan. Ganyan yung economy ni God. He is a great mathematician. Pag binigay mo sa Diyos, binabalik niyan para sa kaluwalhatihan ng Diyos, ha? Hindi para sa pangalan mo, kundi sa pangalan ng Panginoon. Ano pa? Obeying God's appointed authorities, makinig kayo, importante ito. Minsan okay tayo sa Diyos, pero pagdating doon sa appointed authorities natin, mga anak, taas ang kamay ng anak. O lahat tayo anak, di ba? Kahit na wala na yung mga magulang natin, lahat tayo naging anak.
Lalo naman yung mga anak na nasa authority pa ng parents. Kailangan tayong mag-submit, i-respect yung ating mga magulang. This is the blessing sa Ephesians chapter 6 na may kasamang pagpapala. Pagpapalain niya, pahahabain niya ang buhay ng mga anak kapag nagmamahal, nagre-respeto at gumagalang sa magulang. Ano pa, sa mga leader natin, kahit yung mga leader sa government officials natin, hindi sila karapat-dapat. I-respect, mag-respect tayo. Hindi natin sila respect because karapat dapat sila. Kasi ito yung gusto ni God. Sa mga employer natin, sa mga boss natin, sa mga teacher natin, kung mga estudyante kayo. Dito sa church, sa pastora natin. Kasi siya yung leader natin. We need to submit, we need to respect. Minsan may mga conflict. Pero ang importante doon, we need to submit, we need to respect. Kasi kung hindi tayo magsasubmit, hindi tayo pagpapalain ng Panginoon dahil hindi natin natatranslate yung ating belief into our behavior. Meron tayong insubordination. Kailan lang tayo hindi susunod sa leader? Kapag nagbabiolate na siya sa rules ni God, doon sa kanyang authority, yun sa kanyang standard of righteousness. Pero hanggat hindi nagbabiolate doon sa righteousness ni God, kailangan nating sumunod. Ano pa? Living morally. Ano ibig sabihin ng living morally? Ngayon, nowadays, nakakalungkot. Normal na ngayon ang mag-live-in. Normal na ngayon ang hindi na magpakasal kasi nagli-live-in na lang ang mga magjowa. Yan ang standard ng mundo. Pero hindi yan ang standard ng Diyos. Hindi tayo dapat gumaya sa kanila. Tama ba? Yung righteousness ni God, yung purity, dapat nandoon. Hindi tayo dapat gumaya sa kanila. Hindi tayo dapat umayon sa kanila. Ginagawa ng minsan ngayon kasi kahit mali, dahil ginagawa ng madami, nagiging tama. Kapag gumagaya tayo sa ganon, hindi tayo totoong nakakilala sa Panginoon. Kahit tayo na lang ang gumagawa, tumayo pa rin tayo sa katuwiran ni God. Mamuhay tayo ayon sa kabanalan ng Panginoon. Kasi at the end of the day, ang magja-judge sa atin ng ating Panginoon, hindi ng tao. Hindi yung sasabihin ng tao. Kasi lahat ng sinasabi ng tao ngayon, immoral na. Tama ba? Sinong tayo sa katuwiran ng Diyos? Tayo yun. Kailangang malinaw sa atin, ano ba yung standard ni God pagdating sa righteousness, pagdating sa purity. Kailangan patuloy pa rin at ipamana natin sa mga anak natin yan. Tayo mga magulang, accountable tayo sa ating mga anak. Ha? Lalo na kung nakikita natin, lumiliko sila. Palalahanan natin sila. Yung pamamaraan ng Diyos, mali yan. Kung ang totoong nagmamahal, nagtutuwid. Hindi nagtotolerate. Pero syempre, in a loving way. Hindi nagkukondem, ha? Kasi pwede ka rin naman nagtutuwid, kinukondem mo, kaya ayaw nang sumunod sa'yo. In a loving way. Na you love the sinner, but don't tolerate the sin. Yun ang ibig sabihin ng love. Hindi mo tinotolerate yung maling ginagawa niya, pero mahal mo siya, kaya ayaw mo siyang mapahamak. Yun ang sinasabi ng Panginoon. And the last, making choices align with godly principle. Yung mga choices na ginagawa natin, dapat align to sa pamamaraan at gusto ng Panginoon. Praise God. And the last, sabi pa dito, pangatlo. Kanina, di ba? Actively loving God. Pangalawa, obeying God with all our heart. Love for God, not just duty. And the last, alam ko, gutom na kayo eh. And the last is maturing and resting faith. So, hindi natatapos sa pagmamahal sa Panginoon. Tapos, kailangan ma-enforce tayong sumunod, no? Sa katuwiran, sa kalooban, sa naisin ng Panginoon para makuha natin yung God best. Pangatlo, dapat yung ating pananampalataya nagmamatured at nagiging restful. Hindi siya nagiging Kristiyano habang tumatagal ka Kristiyano ka, lalo yatang lumiliit ang pananampalataya mo kasi nag-worry ka pa. Ano ba yung sabihin ng faith? Sabi dito, kinuha ko lang to sa isang book na napakinggan ko rin sa isang pastor. Ang ganda kasi na-bless ako sa message niya. Sabi niya, faith that does not exist in a vacuum. It always has an object. Pag sinabi daw kung faith does not exist in a vacuum, it means it is not isolated. Hindi mo pwedeng hiwalay sa pang-araw-araw ng buhay natin. Mga kapatid, yung faith, araw-araw ginagamit natin yan. Tama ba? Yung mga nag-commute dito, taas ang kamay. Nag-commute. Yung sumakay may mga sariling driver na tricycle. Yan. Walang nag-commute, so lahat kayo may mga sasakyan. O sige, lahat ng may mga sasakyan, may mga driver, di ba? Yung may mga driver, taas ang kamay.
Wala. Paano kayo nagpunta dito? Kasi taga rito lang pala kayo, naglakad lang kayo. Swerte niyo. Nakalimutan ko nga pala, taga rito lang pala tayo lahat. Kasi doon sa church na natin na namin, layo eh. Kaya talagang kailangan mong commute, kailangan. Ang sinasabi ko lang, araw-araw, ito yung sinasabi, faith is not a vacuum, it is isolated. Araw-araw ginagamit natin. Ito yung umuupo lang kayo sa upuan. Bakit kayo nakaupo ngayon dyan sa upuan na yan? Na monoblock na upuan. May faith kayo dyan, nakaya kayo na iupo dyan sa loob ng 3 oras. Kasi 3 oras pa tong message na to. Tama ba? Umupo kayo dyan. Kasi kung wala kayong faith sa upuan na yan, hindi kayo umupo dyan. Kasi mahuhulog kayo. Tama ba? Yung kumakain kayo sa restaurant, sinong kumakain sa labas? Walang kumakain sa labas, lahat kayo sa loob ng bahay. O, di ba? Paminsan-minsan, sabi ni Kuya Eddie. Pero anong meron kayo? May faith kayo doon sa kinakain nyo na walang lason. Na niluto nila to ng safe at di masisira ang tiyan nyo. Tama ba? So, yun yung example ng faith. Tama? May faith kayo doon sa nagluto, may faith kayo doon sa naghain ng pagkain na hindi nilalagyan ng masamang elemento na makakabuti sa katawan nyo. Yung ibig sabihin ng faith does not exist in a vacuum. Hindi mo pwedeng hiwalay. Araw-araw ginagamit natin itong faith. Faith din sa sarili natin. Di ba? Na kaya natin gawin yung mga bagay na gagawin natin. Kasi naniniwala tayo, nagtitiwala tayo sa sarili natin na kaya natin. Pero, ang sabi dito, it is not just having faith, pero an object of faith. Kasi yung faith daw, kailangan may object siya. Hindi pwedeng walang object. Ano ibig sabihin ng object? Meron siyang bagay na pinangahawakan. Hindi pwedeng parang iniisip mo lang parang invisible siya. No. Faith has an object. And faith, an object of faith, it matters. It's not just about having faith, but faith in whom and that object must be trustworthy. Alam nyo, hindi naman ganun kahalaga. No? Mahalaga ang faith natin, pero what really matter most is yung object ng faith natin. Sino po ba yung object ng faith natin? Pakilakas nga po. Sino po? Praise God. Salamat sa Diyos dahil siya yung object ng faith natin. Kasi yung pananampalataya natin, kaya siya nagiging powerful, hindi sa faith natin. Hindi tayo nagpe-pray at gumagaling tayo dahil meron tayong faith. Hindi. Gumaling tayo dahil makapangyarihan yung object ng faith natin na nagpagaling sa atin. Yun yung ibig sabihin nun. Na lumalakas ang loob natin, nakukuha natin yung tagumpay, nabubuksan ang opportunity sa atin dahil yung makapangyarihang object ng faith natin, yung kumikilos sa circumstances natin, yun yung ibig sabihin ng object ng faith. Kaya mahalaga kung saan natin nilalagak yung ating faith. And faith in God should be genuine. Kailangan totoo to, kailangan authentic. It is transformative and action-oriented because God wants us to make sure that our faith is real. Kailangan yung pananampalataya natin sa totoong Diyos, dahil totoo siya, dapat totoo din. Hindi to dapat maging fake na pananampalataya. Kasi sabi dito, not a superficial. Hindi daw to superficial, hindi to transactional, or merely cultural practice or counterfeit faith. Narinig niyo na po ba yung counterfeit faith? Yung hindi totoo, yung fake faith, meron yan. Ano ba ibig sabihin itong counterfeit faith? Ito yung counterfeit faith fails in times of trouble. Kaya nagwo-worry, natatakot, nag-fail sa panahon ng mga may problema because it is based on convenience or negotiation. So yung counterfeit faith or yung superficial faith or transactional faith, susunod ka lang sa Panginoon pag pinagpapala ka. Pag tinutugon yung prayer mo. Pero pag hindi na tinutugon ang prayer mo, pag hindi mo nakukuha ang gusto mo, hindi ka na rin susunod sa Kanya. Pag ganyan ka kapatid, superficial, counterfeit ang faith mo. Hindi totoo, hindi authentic ang faith mo. Katulad ito ng nangyari doon pa rin tayo no, sa Deuteronomy na nangyari. Natatandaan nyo ba yung nagpadala si Moses ng 12 spies? Na pina-check niya yung land of Canaan bago nila supposedly digmain. Ilan ang pinadala niya? 12. Sa bawat tribe of Israel, sa bawat anak ni Jacob, nagpadala ng tigi-tigisa. 12 yung anak niya, so tigi-tigisa sa bawat lahi. Alam naman natin yung istorya nangyari dito, di ba? Yung report. Ano ang sabi ng 10 spies? Yung counterfeit, dito o yung faith nila. Hindi talaga sila naniniwala sa Diyos eh.
Naniwala lang sila sa Diyos kasi napasama sila sa wilderness dahil kasama sila sa lipi ng Israel. Pero yung faith nila, pagkakilala na sa Diyos, hindi totoo. Kaya naman nung report nila, anong hinighlight nila sa mga kababayan nila? Nakita namin ang lalaki ng mga tao sa Kanaan. Sila yung mga descendant ni Anak. Sila yung mga tulad ng lahi ni Nephilim. Dito pala nanggaling si Goliath. So na-imagine na gano'ng kalaki ang mga taga-Kanaan noong mga panahon na yon. So sabi niya, tapos strong kanilang cities. Kaya nga, nung tinignan namin yung sarili namin, sabi nung 10 spies, nakatulad lang kami ng tipaklong. Para lang kami tipaklong, ganun lang kami kaliit sa kanila. Pero, sabi nila dito, sinasabi yun sa Numbers 13:33. Pero yung contrast naman, by God's grace, no, mayroong dalawa na nagsabi ng may pananampalataya. Ito, si Caleb saka si Joshua. Yung kanilang faith kay God is authentic and genuine. Ang sabi nila, meron silang different perspective. Paano nila tinignan yung mga giant? Naniwala sila that God will help them overcome the inhabitants. Pero ang nakakalungkot, dahil 10 yung nagsabi na negatibong report na natakot sila sa mga malalaking giant, hindi sila nagtagumpay. 2 lang silang nagsabi ng may paniniwala sa Panginoon eh. Kaya ang nangyari sa kanila, alam naman natin, no, hindi sila nakarating sa promised land. Alam niyo ba yung katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos ngayong umaga? Ang sabi niya dito sa 10 spies, no, yung 10 spies, they saw the giant and fell like grasshopper. Yung 10 spies, tinignan kasi nila yung giant. Tinignan muna nila yung sarili nila, tapos tinignan nila yung giant, kaya nanghina yung loob nila. Kaya natakot sila, kaya nawalan sila ng lakas ng loob para sugurin yung sinasabi ng Panginoon na sugurin nila. While Joshua and Caleb saw the same giant, pero si Joshua na may totoong pananampalataya, nakita din nila yung parehong igante. Pero ang ginawa nila, hindi nila kinumpare sa sarili nila. Kinumpare nila yung giant na yun. Kinumpare nila sa Diyos nila. Kaya nakita nila, ang laki ng Diyos, ang liit ng giant. Sugod mga kapatid, ganun ang sinabi nila. Sa buhay ba natin ngayon, kapag umaharap tayo ng problema, saan natin kinukumpara? Kinukumpara natin yung problema natin sa sarili natin, kaya tayo nanliliit, nawawala ng pag-asa. Ibig sabihin yung faith natin, superficial siya at hindi siya totoo. Pero kung totoo ang pananampalataya mo, i-compare mo ang problema mo sa laki ng Diyos mo at maliliwanagan ka, napakaliit ng problema mo, napakalaki ng Diyos mo para hindi niya solusyonan yung problema mo ngayon. Amen ba? Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya kailangan yung pananampalataya natin sa Panginoon ay totoo. Ang sabi nga dito ni Joyce Meyer, no, doon sa kanyang book, sabi niya, the 10 spies thought the giant in the land were too big to kill. Yung daw 10 spies, inisip nila sa sarili na, ang lalaki ng mga higanting to, napakahirap nila para, para panalunin, no? Were too big to kill, para patayin. Pero alam nyo, dahil si Joshua, si Caleb, meron silang tunay na pananampalataya. But Joshua and Caleb thought they were too big to miss. Masyado silang malaki para hindi natin makuha yung pagkakataon. Malaking pagkakataon ito, mga kapatid. Kaya nasaan ang pagtingin natin? At ito pa yung example naman. Unlike true and genuine authentic faith, ang sabi ng salita ng Diyos, which involves deep personal relationship, reliance on God, and grow because it's rooted in God's word and promises. Ito naman ngayon yung totoo, yung authentic na pananampalataya. Nakadepende ito sa Panginoon. It depends sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, hindi sa circumstances. It depends, nakasentro siya, centered on who God is. Mabilis lang pong example, no? Si Job. Kilala niyo po ba si Job? Si Job, sa totoo lang, pagbabasahin yung istorya niya sa Book of Job, nawala sa kanya ang lahat. Sa Job 1:21-22. Sa isang araw, nawala ang kabuhayan niya. Lahat ng kanyang mga livestock namatay lahat, ninakaw lahat. Tapos pati yung 10 anak niya namatay ng misa na mamatay ang kangalan daw ng isang anak, napakasakit. Eto 10, sabay-sabay. Pero alam nyo, after noon, ano ang response ni Job? Sa Job 1:21-22, sinabi niya, ipinanganak akong walang dala, mamamatay din akong walang dala. Ito yung response ng taong may tunay na faith, ha? After na namatayan ng 10 anak, nawala lahat ng negosyo niya, zero. Wala na siyang pangmamayari.
Pero after niya na-experience yung worst tragedy of our life, ito pa yung nasabi niya, pinanganak akong walang dala, mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako, ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Masasabi ba yan ng isang tao walang tunay na pananampalataya sa Diyos? Hindi natin kayang sabihin yan kung di totoo ang Diyos. Kasi naniniwala tayo, even the worst situations in our life, inalaw ito ng Panginoon dahil may plano siya. Kaya ngayon, hindi dapat ang tanong, bakit ako Lord? Bakit nangyari to? Ang tamang tanong, ano Lord? Ano ang nais mong maintindihan ko sa sitwasyong ito? Anong nais mong ipaunawa sa akin? Bakit mo ako inilagay sa sitwasyong ito? Bakit inalaw mong mawala ito sa akin? Ano ang tinuturo mo sa akin? Yun ang tamang response. Yun yung response ni Job na meron siya kasi yung kanyang faith ay authentic. Pangalawang example pa sa Daniel chapter 13, 17 to 18. At sabi pa pala ni Job sa chapter 13, 15, though he slay me, I will still hope in Him. Kahit patayin pa ako ng Panginoon, magtitiwala at aasa pa rin ako sa Kanya. Di ba? At last, sabi dito, si Daniel, kilala niyo ba si Shadrach, Meshach, Abednego? Kilala niyo sila? Si Shadrach, Meshach, Abednego. Ito rin, genuine ang faith nito. Ito naman, sa panahon na kung saan hindi sila lumuhod sa imahe ni Haring Nebuchadnezzar. Mahirap kasing bigkasin yung kanyang pangalan. Nebo na lang. Si Haring Nebu. Ano ang sabi nila? Shadrach, Meshach, Abednego declared that faith in delivering in God. This faith was not based on what they wanted from God, but God Himself. Hindi dahil sa gusto nilang mangyari na ibigay ng Diyos sa kanila, kundi ang Diyos mismo. Kasi ang sabi nila sa Daniel 3:17 to 18, kung talagang pong ganyan ang mangyayari, kasi itatapon sila to sa pugon na 10 beses pinainit ni Haring Nebu, ililigtas kami. Alam nila na ililigtas sila ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na hurno. Ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay. Pero, kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman na hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos o sasamba sa ribultong ginto na pinatayo ninyo. Ano ang sinasabi ni Shadrach, Meshach, Abednego? Lord, kahit hindi pa sagutin ng Diyos, iligtas niya kami, patayin niya kami sa loob ng hurno, hindi pa rin kami tatalikod sa Diyos, hindi pa rin kami magtatampo sa Diyos, at di pa rin namin sisisiyan ng Diyos, at di kami sasamba sa Diyos-Diyosan na ginawa mo aming hari. Kamusta ang pananampalataya mo ngayon? Authentic ba o counterfeit ang iyong faith? Na nakabase doon lang sa sitwasyon na gusto nating mangyari. Naniniwala ba kayo na kaya tayong pagpalain ng Diyos in every aspect of our life kung susunod tayo sa Kanya? Pumalakpak nga tayo sa Panginoon para magising-gising po tayo ngayong umaga. Ang sabi po ng pananampalataya, kinuha ko yung Easy English version, no? This is what it means to trust God. Ito daw po yung ibig sabihin ng pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. We will be sure about the things that we hope for. We will be sure in our mind about things that we cannot even see. So naniniwala tayo sa katiyakan na matatanggap natin ang ating inaasahan, yan ang pananampalatayang totoo, at ito yung pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita o nauunawaan. Kaya nga yung maturing faith, ito yung gusto ni God sa atin, mag-mature yung pananampalataya natin. Ano ibig sabihin ito? Trust the Word of God and relies on unfailing character of the Lord. Kailangan nakadepende ito sa salita ng Diyos at higit sa lahat, doon sa karakter ng Panginoon na hindi siya nagbabago. Anong sabi ni A.W. Tozer? Ang ganda rin po nitong quote na sinabi niya. Ito daw po ang true faith. True faith rests upon the character of God. Nakadepende ito sa karakter kung sino ang Diyos. And as no further proof that the moral perfection, pag sinabi natin moral perfection, ito yung ideal state of being completely virtuous, free from wrongdoing, and fully aligned with the highest ethical standard. Ganun ka-perfect. Ganun ka-perfect ang Diyos para sabihin na natin magkakamali siya. Pag sinabi niya, magkakamali siya. Hindi. It is no further proof that the moral perfection of the one who cannot lie. Kasi ang Diyos natin, hindi siya nagsisinungaling. Pag sinabi niya, kung sasampalataya ka sa Kanya, tatanggapin mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo, maliligtas ka. Maliligtas ka. Dahil hindi siya nagsisinungaling. Pag sinabi ng Panginoon, binigyan kita ng buhay na walang gan, kailanman hindi ka mapapahawak, walang sino makakaagaw sa akin, ni naman sa iyong mga kamay. Pag sinabi ng Panginoon yan, mangyayari yan kasi hindi siya nagsisinungaling. It is enough that God has said it.
Sapat na sinabi ng Panginoon na gagawin niya, ililigtas niya tayo. Kaya nga sabi ni R.C. Sprout, di ko na po nilagay dyan, ganun ka-perfect yung moral standard ni God. God is not subject to higher law. He Himself is the law. His nature is the standard of all moral excellence. Kaya pwede nating pagkatiwalaan ng Diyos. Na kapag sinabi niya, pinagawa niya, kahit hindi nating maintindihan, susunod tayo sa Kanya because it is centered on who God is. Paano ba nakasentro sa pananampalataya kung sino ang Diyos? His character. Sino ba ang Diyos? Gaano niyo ba kakilala ang Diyos? Sige nga. Ano yung pagkakilala niyo sa Panginoon? Kumuha lang akong 3. Pero maraming character si God na pwede nating panghawakan. Kasi alam niyo sa pananampalataya at pagsunod, crucial yung pagkakilala natin sa Diyos eh. Kasi kayo ba, nagtitiwala ba kayo sa isang taong hindi niyo kilala? Magtitiwala kayo pag hindi niyo kilala? Nung maliliit kami, hanggang ngayon sinasabi ng mga magulang, di ba, sa mga anak, huwag kayong sasama pag hindi niyo kilala ha. Until now, applicable pa rin yan. So, ang problema pala, kapag ang ating pananampalataya nagsusway, it depends kasi hindi natin kilala totoo yung Diyos. Kaya importante, kailangan makilala natin ang Diyos. Saan? Centered who God is, His character. Ano bang character ni God? Sa Malakay 3:6, saka James 1:17, He cannot change. Hindi siya nagbabago. Tayo, nagbabago tayo, di ba? Pero ang Diyos, hindi siya nagbabago. Pangalawa, He cannot fail. Yun sinasabi sa Job 42:2. Tayo, nabibigo tayo, nagkakamali tayo, pero ang Panginoon hindi siya mabibigo, hindi siya nagkakamali. At higit sa lahat, kailanman hindi siya nagsisinungaling. Sa Numbers 23:19, saka Titus 1:2. Kaya pwede nating ilagak yung pananampalataya natin sa Panginoon. Pangalawa, His wisdom. Ang karunungan ng Panginoon, He is all-knowing God and He knows what is best. Kaya pag may pinapagawa sa atin, manampalataya tayo sa Kanya kasi gusto niya ibigay sa atin yung best, kaya kinukuha niya yung mga bagay na good lang, pero hindi yun ang best para sa atin. Ano pa? His promises. Yung pangako ng Panginoon, keep His word. Sa Matthew 24:35, Isaiah 4:8, mawawala ang langit at lupa, pero ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ganyan katotoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. His power, God is almighty. Nothing is difficult for Him. Ganito ba yung Diyos natin? Sige nga po, palakpakan natin nung merong ganitong Diyos. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na magagawa ang lahat ng bagay. His love has the best intention for us. Kasi mahal tayo ng Panginoon. Kaya gusto niya yung pinaka-the best in our life. Kaya dapat yung ating pananampalataya, sabi dito, faith is centered in God for who He is and not in our circumstances. Napakahalaga, no? Na nakasento to sa pag-ibig ng Diyos, hindi sa ating mga circumstances. Kanina, maturing faith. Ito namang ibig sabihin ng resting faith. Mga kapatid, ito ang gusto ng Diyos sa atin. Resting faith. Yung bang panatag ka, payapa, kahit magulo ang paligid mo, pero meron kang kapayapaan kasi meron kang resting faith. Ano ibig sabihin ng resting faith? Trust in God's promises and believe what the Lord has says is already accomplished. Na kapag sinabi ng Diyos, kahit hindi mo pa nakikita, kahit hindi mo pa natatanggap, alam mong binigay niya na sa'yo. Amen ba? Kaya nga sa panalangin, ang sabi ng Panginoon kapag nanalangin ka, magpasalamat ka at tanggapin mo na natanggap mo na ang panalangin mo. Kasi sabi sa James chapter 1, ang mga nananalangin, walang pananampalatayang pabago-bago ang isip. Huwag silang aasang tatanggap ng kanilang mga panalangin. Kasi hindi nila alam kung anong gusto nila. Ayaw ng Panginoon yung pabago-bagong isip natin. Kailangan, kapag tayo nagtiwala, sumunod sa Panginoon, di man natin naintindihan, di man natin nakikita, alam natin gagawin ng Panginoon ng pinakamainam sa atin. Alam niyo ba yung song na God is too wise to be mistaken? He is too good to be unkind. If you don't understand, if you don't see His plan, if you can't trace His hand, ano ang sabi ng song? Trust His heart. Kasi ganun kabuti ang Panginoon. Sabi ni Corrie ten Boom, isa kasi ito sa mga author na gustong-gusto ko kasi ang ganda talaga ng faith niya. Kasi na-experience na talaga si God doon sa panahon na World War II, no? Isa siya sa mga survivor ng mga sa Holocaust na ginawa sa kanila ni Hitler. Ang sabi niya, faith sees the invisible. Ang tunay ng pananampalataya, nakikita mo kahit hindi nakikita ng mata. Pero nakikita mo, tinatanong mo, may pananampalataya ka. Believe the unbelievable. Naniniwala ka kahit maraming tao hindi naniniwala, pero naniniwala ka. And receive the impossible. Kaya yung mga taong nakakapatotoo, nakakapagtitiwala,
makapag-testify ng kabutihan ng Panginoon, ito yung pananampalataya nila. It sees the invisible and believe the unbelievable. Ang example po nito sa resting faith, kanina po pala, doon sa maturing faith, ang example nun si David, nung kanyang nilabanan si Goliath. Nagtagumpay siya, hindi dahil sa kanyang lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ito, ang example ng resting faith si Abraham. Si Abraham, ang resting faith example niya, makikita po natin to, di ko na sinulat dyan, no? Sa Romans 4:18-21, kung nagsusulat man kayo. Yung tatlong successful step ng faith ni Abraham, una, he accepted God's promises are true. Naniwala siya na pagpapalain siya ng Diyos kahit wala pa siyang anak at bibigyan siya ng maraming anak, sindami ng buhangin sa lupa na magiging apo niya kahit wala siyang anak. Pero tinanggap niya yung pangako niya. Yun yung nakita niya yung invisible promise ni God. Pangalawa, he refused to accept the testimony of his senses sa verse 19. Ang ibig sabihin nun, kahit sinasabi ng utak niya, paano ka magkakaroon ng maraming anak? Wala kang anak. Baog na yung asawa mo, matanda pa si Sarah. Di ba gano'n naman nangyayari sa atin ngayon? Paano babaguhin ng Diyos ang buhay mo? Wala nang pag-asa yan. Di ba? Yun yung senses na sinasabing, hindi ko man nararamdaman. Inaantok nga ako ngayon, hindi ko nga napapakinggan yung message. Kasi hindi ko nararamdaman yung presence ni God. Yun yung sinasabi ng senses. Pero hindi ganun si Abraham, kaya may resting faith siya. Nirefuse niya yung sinasabi ng kahinaan ng katawan niya. Hindi, kasi naniniwala ko, he believes the unbelievable. Dahil alam niya, kahit matanda na si Sarah, matanda na siya, kayang buhayin ng Diyos yung buhay sa sinapupunan ni Sarah. Dahil wala namang imposible sa Diyos eh. Dahil sinabi niya, mangyayari to. Kaya nangyari sa buhay ni Abraham. And the last, he helped us to what God has promised. Naniwala siya, nanampalataya siya, at inayo niya yung buhay niya. Kaya naman history says na tayo'y kasama sa tagapagmanang lahi ni Abraham. Matagal nang patay si Abraham, pero hanggang ngayon, sinasabi pa rin tayo'y tagapagmana. Mga kapatid, alam kong gusto niyo na akong matapos, pero ito yung pinakamahalagang pangalawang choice. Merong warning. Magtatapos na po ako, huwag kayong mag-alala. Pakinggan natin itong mabuti. Kanina pinag-usapan natin yung blessing. To live a full life, kailangan mahalin natin ng Diyos. 100% committed tayo sa Panginoon. Pinag-aralan natin yung loving God means. Pangalawa, sundin natin ang Diyos out of love for God, not for duty. Hindi dahil inuobliga ka lang, dahil kailangan mo itong gawin lalo sa iglesyang ito. Kundi dahil mahal mo ang Diyos, dahil mahal ka niya. Pangatlo, kasi yung pananampalataya mo sa Diyos, hindi nakaangkla sa ginagawa lang ng gusto mong gawin ng Diyos sa'yo. Kundi dahil kahit anuman gawin ng Diyos, kahit hindi niya pasagutin ang lahat ng panalangin mo, yung niligtas ka lang niya, dapat papunta lahat tayo sa impyerno, pero ngayon pupunta tayo lahat sa langit. Sapat na yon para patunayan ng Diyos na lahat ng bagay na mabuti bibigay niya sa atin, kahit hindi pa natin natatanggap ngayon. Yun yung tinatawag na resting faith. At ngayon, ito yung warning na ibibigay ko sa inyo mga kapatid. At ang panalangin ko ngayon, nung ginagawa ko tong message na to, umiyak ako sa Lord. Lord, ano yung message na gusto mo? Ano yung nice mong enforce ngayon sa amin ngayong oras na to? Sa anniversary ng 38th anniversary ng Jesus is My Shepherd Church. Ito yun. Ito yung warning. Ito isang babala na dapat nating pakinggan mga kapatid. Kasi gusto lang natin yung buhay na ganap eh. Pero kamusta tayo? Ito yung contrast. Sabi, in contrast to the blessing of life and happiness, if we love and obey and put our faith to the one and only true God. Katulad ng mga Israel, if Israel chooses the path of disobedience, God's covenant, it will lead to death and adversity. Ngayong araw na ito, sinasabi sa atin ng Panginoon, kung pipiliin nating hindi sumunod, binigyan na tayong paalala ngayon. Sinabi na sa inyo yung katotohanan, ni-remind pa ulit-ulit. Paulit-ulit ang salita ng Panginoon, pero hindi natin siya pinakikinggan, hindi na siya inuunawaan. Mga kapatid, darating ang araw na huhusgan tayo ng Panginoon. Bawat isa sa atin ay haharap sa hukuman ng Diyos. At sa pagharap natin, makita niya kaya tayo talaga na sinunod natin yung buhay na gusto ng Panginoon. At kung hindi tayo susunod, ito yung sinasabi niya sa Deuteronomy chapter 13, 17-18, babala. But if you turn away from your God and refuse to listen, if you are led away to worship and serve other gods, you will be destroyed. And I'm warning you today, if you turn away from God, you will not live long in the land across the Jordan River that you are ready to enter and take your own. Ang sinasabi ng babala ng salita ng Panginoon, kapag hindi natin sinunod ang gusto ng Diyos at sumamba tayo sa ibang Diyos,
Mga kapatid, hindi na natin pinag-uusapan ngayon yung imaheng Diyos na rebulto, no? Ang sinasabi ditong other God, yung idol, anything that anything that takes the place of God in our heart. Anong bagay man, sino man, no, ang nagtatanggal sa Diyos sa puso natin or higher purpose, no? Consuming our time, thought, and devotion. Anything that take the place of God in our heart or higher purpose, consuming time, thought, and devotion, maring pera to. Maring yung buhay natin, Diyos natin, buhay natin. Kaya pag nawalan tayong pera, wala na rin tayo sa Diyos. Ibig sabihin, ang idol natin yung pera. Maring yung asawa natin, parang hindi ko kayang mabuhay na wala yung asawa ko. Pag namatay siya, patay na rin ako. Ang idol mo, ang Diyos mo, yung asawa mo. Maring karir to. Kaya naman ginagawa mong lahat ng compromises sa karir mo, sinusunod mo yung lahat ng sinasabi ng boss mo. Kasi iniisip mo yung promotion na sa boss mo. Ibig sabihin ng idol mo, yung karir mo. Kasi meron kang gustong i-prove. Magaling ako, mahusay ako, magiging successful ako. Yan ang idol ng buhay mo. O kaya naman mga bagay na tao. Ano yung sasabihin sa akin ng tao? Kailangan ganito ang buhay ko, kailangan ganito yung gawin ko, kailangan ma-approve ako. Even sa pag-serve ko sa church, dapat gawin ko ito yung best na ito para wala silang masabi sa akin. Approval of men, kasi pleaser ka. So yun yung idol mo. O kaya naman mga hobbies na ginagawa mo ngayon na mas binibigyan mo ng oras, binibigyan mo ng pagkakataon. Lalo na mga kapatid, no? Pagka pala nandito ka na sa kahapunan ng buhay, di ba may kasabihan tayong, abang nadadagdagan yung buhay, umiiksi. Alam na, marinig nyo na ba yun? Abang nadadagdagan ng buhay sa mundo, umiiksi. Ano ibig sabihin ng umiiksi? Abang nadadagdagan tayo ng taon, binibigyan tayo ng Diyos, napapansin nyo, lumalapit na tayo sa ending. Tama ba? Pero hindi naman din assurance yun dahil meron na tayong edad, mamamatay tayo. Tapos yung mga bata, matagal pa yung buhay nila. No. Pero yung sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, ano yung mga idol sa buhay natin ngayon? Na ibinibigay natin ng buhay natin, na inahabol natin maliban sa Diyos, yun yung warning na binibigay ng Diyos sa atin. Kaya sabi sa Deuteronomy 13:9, ngayon, today I am giving you a choice to weigh. I ask heaven and earth to be witness of your choice. You can choose life or death. The first choice will bring a blessing, yung pinag-usapan natin kanina. The other choice will bring a curse. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, gaya ng sinabi ni Moses sa mga Israel, so choose life, then you and your children will live. Today, ang gusto ng Panginoon sa atin, winawarn us niya tayo, if we turn away from God and refuse to love Him, obey Him, and put our trust in idols, we will surely perish and suffer the consequences of our choices in this life and after this life. Mga kapatid, remind ko lang po kayo sa pagtatapos ko. We are free to choose everything. Pwede niyong hindi paniwalaan itong sinasabi ng salita ng Diyos ngayon. Hindi ko po ito sinasabi, no? Sinasabi ito ng salita ng Diyos. Pwede hindi niyo ito paniwalaan. We are free to choose everything we want, but we are not free to choose the consequences of our choices. Yun lang yung katotohanan. Hindi natin kayang palitan o baguhin. And the last verse na babasahin natin ngayon, kaya sabi ng Panginoon ngayong umaga, choose life. Gusto niyo po ba ng buhay? Sige po, tumayo na po tayo mga kapatid. As we close our eyes, pwede po bang ilagay natin yung sarili natin sa situation ngayon? And the Lord is speaking to us today. Gusto ng Panginoon na piliin natin yung buhay. And to choose life, ang sabi niya sa Deuteronomy 30:20, you can make this choice. Kung pipiliin natin yung buhay, sa paanong paraan? By loving the Lord your God. Kasi itong Diyos na to, hindi niya lang binigay yung lahat sa'yo. Hindi lang sa buhay na to, kundi pati yung buhay na walang hanggan. Ito yung Diyos na to na namatay para sa'yo. Kailanman di kanya iiwanan hanggang sa pagtanda mo. Pumuti man ang buhok mo, mawala man ang lahat ng mamahal mo sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwanan. Ako ang lumikha sa iyo. Kaya tungkulin kong kalingayan at ingatan ka. Kaya naman ang sabi niya, obey me, obeying Him. Yung pagsunod sa Kanya, hindi out of duty. Kasi gusto Kanyang iligtas, gusto Kanyang bigyan ng isang buhay na ganap. Kasi pag susunod ka sa Panginoon, di ka mapapahamak. Dahil wala namang utos ang Diyos na ikasisira mo.
Kaya niya pinasusuko sa iyo kasi alam niya nasisira ka, kasi yan yung idol mo. Kasi akala mo yung trabaho mo, yung nagbibigay ng pangangailangan mo. Hindi siya, hindi yung trabaho mo, hindi yung mga anak mo, hindi yung asawa mo, even hindi yung kakayanan mo. Kasi pag kinuha ng Diyos yung buhay na yan, kinuha ng Diyos yung lakas na yan, tinanggal niya ang lahat ng pagkakataon na yan, wala kang magagawa. Kaya sinasabi niya, sundin mo ko, ito yung pamamaraan ko, doon mo makikita. Yung mga bagay na hindi mo nakikita at naunawaan, kaya kong ibigay sa iyo lahat yan. At hindi lang yung buhay na to na gusto mong maranasan ang buhay na ganap at kasya-siya, kundi yung buhay na makakasama kita magpawalang hanggan na kung saan yung buhay na kaligayahan, walang sakit, walang hirap, walang sumpa. Wala lang kahit anong mga bagay na kinasasakit ng puso mo, mararanasan mo doon at higit sa lahat. Makikita mo na mukha ng Diyos na namatay sa krus, inubad ang pagka-Diyos at muling nabuhay at muling babalik para kunin ka. Baguhin ang buhay na bulok, buhay na sira, buhay na walang hanggang nagmumula sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, kung hindi mo pa nakikita ang Panginoon at gusto mo magkaroon ng isang buhay ng punong-puno ng kaligtasan, may assurance na gusto mong matanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas, kumakatok siya sa puso mo ngayon. Huwag mong intindihin yung oras, huwag mong intindihin yung katabi mo. It is between you and God. It is your personal relationship with God. Kung gusto mong isuko sa'yo, isuko sa Panginoon ang buhay mo. Bakit hindi mo itaas ang kamay mo habang lahat ay nakapikit? Ika-guide kita sa panalangin kasi hindi pahihintulutan ng Diyos yung pagkakataon na to. If you want to choose life, choose me, sabi ng Panginoon. Dahil ang sino man pumili sa Panginoon ay hindi papapahamak o di magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa pagtaas ng kamay mo, kapatid, manampalataya ka. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang naniwala, manampalataya sa ating Panginoong Jesus, na siya ang Panginoon at muling nabuhay upang iligtas ka, maliligtas ka. Kaya sa oras na ito, itaas mo ang kamay mo, sundin mo ang panalangin ito at muli. Baka noon sumunod ka lang sa panalangin ng kaligtasan kasi kailangan lang gawin, pero ngayon mas naiintindihan mo. Lord, ayokong mapahamak. Pinipili ko ngayon yung buhay. Sinusigurado ko ngayon, Lord, ikaw ang totoong Diyos ng buhay ko. Hindi ang sarili ko, hindi ang sitwasyon ko, hindi ang pagkakataon ko, hindi ang buhay na to. Ang gusto kong buhay, ang buhay na hawak mo na kailanman hindi ako mapapahamak dahil hawak mo ang buhay ko. Ito ngayon ang buhay na pinipili ko ngayon. Ito yung buhay na gusto mong ipatupad mo sa buhay ko. Kaya nakataas ngayon ang kamay ko, Panginoon, susuko ako sa iyo. At kung ngayon sinasabi mo, pinipili mo ang Panginoong Jesus, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, maraming salamat sa katotohanan ng iyong mga salita. Ng buhay ay nagmumula sa iyo. Salamat dahil namatay ka sa krus upang bayaran ang lahat ng aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng banal mong dugo, ang lahat ng aking mga kasalanan, Panginoon, ay nilinis mo. Kaya sa oras na to, Panginoong Jesus, sumusuko ako sa iyo. Inaamin ko ang lahat ng aking mga kasalanan dahil wala akong malilihim sa iyo. Inaamin ko, Panginoon, na hindi ko kayang iligtas ang sarili ko at kailangan ko ang tagapagligtas. At inaamin ko, Panginoon, na wala akong magagawa kung wala ka. Kaya sa oras na ito, binubuksan ko ang puso ko, pumasok ka sa buhay ko. Ikaw na ang maging tunay na Panginoon at Diyos ng buhay ko. At mula ngayon, Panginoon, ikaw ang susundin ko. Ikaw ang mamahalin ko. At ikaw ang Diyos na pagkakatiwalaan ko dahil ikaw ang nais ko, Panginoon. At nananampalataya ako sa pangako mo ng sino mang nanampalataya at naniwala sa iyo ay may buhay na walang hanggan. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay na iyong iniingatan. At ikaw, Panginoon, ang masunod sa aking buhay. Pinupurit, pinasasalamatan kita sa mga oras na ito. Ikaw lang ang mataas, ikaw lang maluwalhati, at ikaw lang malugod. Mga kapatid, meron pa akong pangalawang panalangin. Kung matagal ka nang naniniwala sa Panginoon, for 38 years, nandito ka sa church na to. Gusto ng Panginoon gamitin ka, maging pagpapala ka. Gusto ng Panginoon in your life na 100% you want to commit your life to Jesus.
At gusto ng Diyos na siya ang masunod sa buhay mo. Bakit hindi mo itaas ang kamay mo ngayon at sabihin mo, Panginoon, narito ang buhay ko. Isinusuko ko to ng buong puso. Mangyari ang gusto mo, yung pamamaraan mo, yung pangarap mo, yung layunin mo. Habang nabubuhay ako at bang may lakas ako at ang hamang buhay na ito'y taglay kong nagmumula sa iyo, Panginoon. Tulungan mo ko. Magawa ko yung gusto mo. Magawa ko yung pangarap na pinakamataas mo sa buhay ko. Upang sa pagharap ko sa iyo, Panginoon, sa pagbawi mo ng buhay ko, mahandugan kita ng isang handog na nagmumula sa aking puso na kahit padaanin mo sa apoy, hindi masusunog dahil nandoon ang kadalisayan ng aking pag-ibig at pagmamahal sa iyo. At ang aking panalangin sa mga oras na ito, Panginoon, dagdagan mo ako ng tunay na paniniwala at pananampalataya sa iyo. Kayo ang nakakaalam kung talagang totoo ang pananampalataya ko. Pero ngayon, O Diyos, bigyan mo ako ng totoong pananampalataya. Pananampalataya ang ikaw ang Diyos na pinaniniwalaan ko. Hindi ko man naiintindihan madalas. Hindi ko man nakikita kung paano ka kumikilos at gumagawa. Hindi ko man nararamdaman sa buhay ko. Pero alam ko buhay ka. Alam kong may ginagawa ka. At alam kong may gagawin ka sa buhay ko. Dahil buhay ka. Totoo ka at makapangyarihan ka sa lahat. Ito ang pananampalatayang ilagay mo sa puso ko. At higit sa lahat, Panginoon, ipatupad mo ngayon magmula sa araw na ito. Ang mga tuntunin at layunin mo, susunod ako sa iyo. Ilagay mo sa puso ko yung tunay na pagmamahal sa iyo, Panginoon. Ilagay mo ang tunay na devotion ko para sa iyo. Bigyan mo ko ng 100% commitment sa iyo, Panginoon, hindi sa sarili ko. Hindi sa sitwasyon ko, hindi sa kalalagayan ko, hindi sa tinatangkilik ko, kundi dahil sa iyo lang at wala nang iba. Kasi Panginoon, sa buhay ko, walang pinakamahalaga sa lahat kundi ikaw lang. Dahil ikaw ang buhay ko, ikaw ang hininga ko, ikaw ang kagalakan ko, at ikaw ang kaligayahan ko, Panginoon. At sa buhay kong ito, Panginoon ko, walang ibang malugod, walang ibang maluwalhati, at walang ibang mataas, kundi ang dakilang pangalan mo lang. Kaya naman sa oras na ito, Lord, sa iyo ang lahat ng kaluwalhatihan, sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa iyo ang lahat ng pasasalamat. Ito ang sama namin panalangin ng lahat ng anak ng Diyos na pinagpala. Sumigaw na malakas na, Amen.